Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 711 hanggang 720. Kabanata 711, ang pangwakas na send-off sa Lungguhit 1. Mr. Thornycroft, si Ibrahim Ridge ay galit na lumuhad sa lupa at humagulgol kay Fabian Percival, mula nang bumalik ka sa Gonzales City. Ako ang unang tumugon sa tawag ni Mr. Michael, pinangunahan ang aming mga empleyado at mga kapatid na mag-rally sa iyong panig. Habang nagsasalita siya, namutla ang mukha niya. Malaking butil ng pawis din ang bumagsak sa kanyang noo. Mga patakaran ng grupo. Ang mga ito ay mga mahigpit na regulasyon. Maging si Fabian Percival ay dapat sumunod sa mga patakaran ng grupo. Sa underworld, ang mga patakaran ng grupo ay ang batas. Ngunit kung ang kanyang mga daliri ay talagang pinutol, ang Ibrahim Ridge ay matatapos ng tuluyan. Sa dami ng magagaling na binata sa ilalim ng utos ni Fabian Percival, gugustuhin ba niya ang isang walang kwentang lalaki? Ang hangin ay napuno ng nakamamatay na katahimikan. Nang marinig ang kanyang mga sinabi, bahagyang kumunot ang noo ni Fabian Percival. Si Ibrahim Ridge ay minsang humawak ng isang mahalagang posisyon sa ilalim ni Aaron Jackson. Kinabukasan pagkatapos kong bumalik sa Gonzales City, pumunta siya sa Five Lakes Clubhouse na may dalang mga tao at pera. Kung talagang pinutol ang mga daliri ni Ibrahim Ridge, talagang nakakasira ng loob para sa mga empleyado. Ngunit kung hindi sila tadteren, ano ang magiging patakaran ng grupo? Para sa isang anak na babae na binalak niyang iwanan at itinuring pa niyang patayin. Upang putulin ang mga daliri ng kanyang pinagkakatiwalaan. Nagkakahalaga ba ito? Nang makita ang pag-aalinlangan ni Fabian Percival, may agad na humakbang para humingi ng awa. Mr. Thornycroft, bagamat si Ibrahim Ridge ay nakagawa ng pagsuway, sa katotohanan, ito ay isang patunay ng kanyang katapatan. Talaga, si Miss Thornycroft ay maaaring magkaroon ng isang kagalang-galang na katayuan, ngunit hayagang nakasuot ng kasuotan sa pagluluksa sa iyong kaarawan, ano ang ipinahihiwatig nito? Tanggapin, si Ibrahim Ridge ang may kasalanan. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagmula sa kanyang walang kamatayang katapatan kay Mr. Thornycroft. Sa isang kisap mata, isang hilera ng mga tao ang lumuhad kay Fabian Percival. Ang mga individual na ito ay may, higit pa o mas kaunti, ng ilang koneksyon sa Ibrahim Ridge. At naunawaan na nila ang layunin ni Fabian Percival. Ayaw niyang kumilos, dahil iyon ang nangyari, bakit hindi sumabay sa agos? Eksakto, Mr. Thornycroft. Nang makakita ng pag-asa, halos gumapang si Ibrahim Ridge sa paanan ni Fabian Percival. Ang dahilan kung bakit ako naging insubordinate ay dahil hindi ka nirerespeto ni Elwood Thornycroft. Miss Thornycroft, kahit na anak mo siya, sa buong grupo, ikaw ang core. Lahat, si Fabian Percival, na may salungat na ekspresyon, ay tumingin sa mga tauhan ng grupo sa paligid niya. Paano mo nakikita ang bagay na ito? Bagamat ako ang iyong boss, ang mga patakaran ng grupo. Patay na ang mga patakaran. Buhay ang mga tao. Saan sa mundo ay puro itim at puti ang mga bagay. Tungkol ito sa katwiran. Ngayon, walang ginawang mali si Ibrahim Ridge. Ang aksyon ni Miss Thornycroft ay talagang hindi naaangkop. Ang mga patakaran ng grupo ay nilalayong itaguyod ang hustisya, hindi para mangapi ng mga tao. Nang makitang tumayo ang lahat at magsalita, sumili ang ngiti sa gilid ng bibig ni Fabian Percival. Sinusubukang lumaban sa akin, ngunit nagkunwari siyang nag-aalala sa kanyang mukha, napakaraming tao ang pumunta sa kaarawan ng matanda ngayon. Kung may mabalitaan, natatakot ako na baka sabihin ng iba na ako, si Fabian Percival, ay nagpapakita ng paboritismo. Nag-overthink ka, Mr. Thornycroft. Si Maurice Hierro ang unang tumayo, na nakangiti kay Fabian Percival. Nagsuot si Miss Thornycroft ng mga damit na nagdadalamati, at hindi iyon tama sa simula. Nanganganib na labagin ni Brother Ridge ang mga regulasyon ng grupo para magsalita para sa hustisya, at dahil doon, karapat-dapat siyang gantimpalaan.
Talaga. Tumango si Whitley Leopold, na nakatingin kay Ibrahim Ridge. Ito ay walang ingat, ngunit nasa katwiran. Kung ang gayong mga walang kwentang tao ay parurusahan, kung gayon, sino ang maglalakas loob na magsalita ng katotohanan sa hinaharap? Pareho kayong gumagawa ng magandang punto. Tumango si Fabian Percival bilang kasiyahan, dahil iyon ang kaso. Nang marinig ang pangungusap na ito, sa wakas ay nagpakita si Ibrahim Ridge ng nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Ibinaling niya ang kanyang ulo, nakatingin kay Elwood Thornycroft. Puno ng provocation ang mga mata niya. Paano naman yun? Kahit hayagang pinuna kita, pinoprotektahan pa rin ako ni Mr. Thornycroft. Isang dispensable na piraso lang. Ganap na walang kamalayan. Maghintay ka, pero bigla na lang tumayo si Julius Reed. How dare you? Whoosh! Hinampas ni Maurice Hierro ang mesa at tumayo, itinuro si Julius Reed sa galit. Ito ang lugar ni Mr. Thornycroft, hindi mo lugar, isang tagalabas, para magdulot ng kabuluhan dito. Pwede bang, gustong makialam ni Brother Reed sa mga gawain ni Mr. Thornycroft? Nagdagdag si Whitley Leopold ng gasolina sa apoy, masyado ka nang naabot. Kung posible na alisin si Julius Reed sa pamamagitan ni Fabian Percival, tiyak na magiging perpekto iyon. Kung hindi, ayos din ang pagpukaw ng awayan sa pagitan ng dalawa. Kung tutuusin, alam ng lahat na gustong patayin ni Fabian Percival si Aaron Jackson. At si Julius Reed, na napakalapit kay Aaron Jackson, ay natural na hindi makatakas sa sakunan na ito. Hindi ko sinasadyang makialam sa mga gawain ni Mr. Thornycroft, nakangiting sabi ni Julius Reed na nakatingin kay Maurice Hierro. Brother Maurice, ano ang pinagkakaabalahan mo? Ikaw. Tumawa si Maurice Hierro dahil sa matinding galit, kung gayon bakit kasamabad nang nagsasalita si Mr. Thornycroft. Dahil tinatanong ni Mr. Thornycroft ang lahat kung ano ang iniisip nila, wala ba akong karapatang magsalita? Nagtaas ng kilay si Julius Reed, may mapaglarong tingin sa kanyang mukha, hindi kaya nakikinig lang si Mr. Thornycroft sa gusto niyang marinig. Wala bang puwang para sa anumang boses ng hindi pagsang-ayon? How dare you? May tumayo, pinandilatan si Julius Reed, huwag mong isiping magsalita ng masama tungkol kay Mr. Thornycroft. Ang gandang display. Basag. Binaba ni Julius Reed ang palad niya. Nabasag ang mesa. Sinusubukan mong makipagkompetensya sa akin sa pagbagsak ng mga mesa. Ito. Nang makita ang solid wood round table na nahati na ngayon, lahat ay natigilan. Ito ba ay banal na kapangyarihan? Lahat, umupo. Kumaibot ang mga talukap ni Fabian Percival habang iminuwestra ang kanyang kamay, dahil humihingi ako ng opinyon ng lahat, natural, gusto kong marinig ang iba't ibang boses. Si Ibrahim Ridge ay isang taksil sa simula, isang taksil, at ginagawa mo siyang isang modelo ng katapatan at katwiran. Kinamayan ni Julius Reed ang tasa ng tsaa, walang pakialam na nagsalita. Aaron Jackson, ano ang gagawin mo sa sitwasyon ngayon? Sino ang hindi nakakaalam na ang mga regulasyon ng grupo ay ang batas? Kahit nalalabagan ko ang mga regulasyon, ako rin ay paparusahan ng naaayon. Si Aaron Jackson ay nakatayo sa likuran ni Julius Reed, malamig na nanunuya, ang ilang mga bagay, kapag naitakda na ang mga president, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Aaron Jackson, taksil kang aso, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ang mukha ni Ibrahim Ridge ay naging wild. Ito ay nagtutulak sa kanya sa isang dead end. Tumayo siya, handang sumingil kay Aaron Jackson. Tigilan mo siya. Biglang nagkontrata ang mga mag-aaral ni Fabian Percival. Kung si Ibrahim Ridge ay nangahas na pumatay ng isang tao sa kanyang piging sa kaarawan, ang kanyang reputasyon, si Fabian Percival, ay lubos na masisira. Ang panauhin ay panauhin. Kahit na ito ay isang kaaway, ang isa ay dapat manatiling sibil habang kumakain ng sama-sama. At saka, birthday celebration niya ngayon. Pumalakpak. Si Fox Miller, mabilis na tumayo, ay idiniin si Ibrahim Ridge sa lupa sa isang iglap. Ang pagsusuot ng panluluksa na kasuotan sa piging sa kaarawan ni Mr. Thornycroft ay hindi ka nais-nais, ngunit sa palagay mo ay magiging mapalad ang pagpatay at pagdanak ng dugo. Si Ivan Reed, nakaupo sa kanyang upuan, iniikot ang Buddha beads sa kanyang kamay, malamig na tumikim, talagang sinisira mo ang reputasyon ni Fabian Percival.
Nang magsalita si Sasha Reed mula sa kabisera. Walang nang ahas na tumutol. Gumalaw ang lalamunan ni Mauricio, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na manggulo. Muling tumahimik ang hangin. Dalhin mo ang isang tao dito. Nang makitang hindi na maibabalik ang sitwasyon, napasigaw na lamang si Fabian Percival na may maamong mukha, putulin mo ang mga daliri ni Ibrahim Ridge. Kung sino man ang maglakas loob na kumbansihin kung hindi man ay haharapin ang parehong kapalaran. Oo, bumunot si Fox Miller ng kutsilyo mula sa kanyang baywang at sinaksak ito ng marahas. Splat, habang nahulog ang kutsilyo. Ang bawat daliri ay konektado sa puso. Napalingon ang lahat dahil sa hiyawan. Hindi makatiis na tumingin ng diretso dito. Naglabas si Fox Miller ng panyo sa kanyang bulsa at pinunasan ang dugong tumalsik sa kanyang mukha. Miss Thornycroft, nakasuot ng damit panluluksa sa kaarawan ni Mr. Thornycroft, paano mo ito ipapaliwanag? Sumigaw si Ibrahim Ridge sa sakit mula sa lupa. Ngayon, hindi ka rin makakatakas sa parusang inilatag ng mga regulasyon ng grupo. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mata ng lahat ay nahulog kay Miss Thornycroft. Nagsusuot ako ng damit para sa pagluluksa para sa sarili kong dahilan. Dahan-daang naglakad si Elwood Thornycroft sa likod ni Fabian Percival, habang tinitingnan ang mga tao na may malamig na tingin. Elwood Thornycroft, bagamat ikaw ay aking anak, walang puwang para sa pagmamahal sa pamilya sa ilalim ng mga regulasyon ng grupo, sabi ni Fabian Percival na may maaliwalas na mukha, nagtanong, sabihin mo sa akin, ano ang ibig sabihin ng iyong kasuotan ngayon? Napuno ng sandaling katahimikan ang silid. Parang, ang lahat ay naghihintay sa paglalahad ng drama. Worth the trip talaga. Siyempre, nagsusuot ako ng damit na nagdadalamati, para ipadala ang aking ama sa kanyang huling paglalakbay. Nakangiting sabi ni Elwood Thornycroft. Sa kamay niya, biglang lumitaw ang isang punyal na kumikinang sa malamig na liwanag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 712 pagre-record sa Lungguhit 1. Protektahan si Mr. Thornycroft. Yung mga bumalik sa katinoan, bumangon lahat. Direkta sa leeg ni Fabian Percival ang kutsilyo ni Elwood Thornycroft. Biglang nagulo ang eksena. Ano ito? Anong dula ito? Pinunasan ni Mauricio ang pawis sa kanyang noo, medyo nalilito. At ang mga empleyado ng Fabian Percival, isa-isang naglabas ng kanilang mga armas, nakatingin sa Elwood Thornycroft. Biglaan ang lahat. Walang makaka-anticipate nito. Ang anak na babae ni Fabian Percival ay talagang gumawa ng isang hakbang gamit ang isang kutsilyo. Ang target ay maging ang sarili niyang ama. Ikaw, kasabwat mo sila noon pa. Si Fabian Percival, na nakaranas ng hindi mabilang na mga bagyo, ay nanatiling tahimik. Naisip niya ang kabaong at spirit tablet na ipinadala ni Julius Reed, kasama ang damit na abakan ni Elwood Thornycroft. Parang siya. Para medyo maintindihan. Elwood, nabaliw ka na ba? Sabay ibaba ang kutsilyo. Ang leader ng gang na si Bradwell Moore ay tumayo at sumigaw, wala kang utang na loob. Nang tanggapin ka ni Mr. Thornycroft, itinuring kanyang parang sarili niyang anak. At ngayon, tinutukan mo siya ng kutsilyo. Sariling anak niya. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Elwood Thornycroft, habang nakatingin kay Bradwell Moore. Nang dumating ang pangalawang anak ng Martin family at Brown Bread para patayin ako, nasaan ang aking ama? Ikaw. Ang mukha ni Bradwell Moore ay nagbago ng husto. Maging ang katawan ni Fabian Percival ay bahagyang nanginag. Pwede bang? Lost for words. Wala kang maisip na sasabihin, di ba? Malamig na sinabi ni Elwood Thornycroft sa lupon ng mga junior leaders na nakapaligid sa kanya, noong ang pagsasabuatan para patayin ako at patahimikin ako ay nagaganap. Lahat kayo ay naruroon. At ang aking ama, siya ang utak. Sa mga salitang ito, nagsisigawan ang mga manunood. Ano, gusto talaga ni Fabian Percival na patayin ang sarili niyang anak. Kahit isang tigre ay hindi kakainin ang kanyang mga supling, si Fabian Percival ay tunay na walang awa. Malamig ang loob at walang utang na loob. Sinong mag-aakalang? Nang marinig na gustong patayin ni Fabian Percival si Elwood Thornycroft, nakaramdam ng lamig ang mga bisitang dumalo sa kanilang mga gulugad. Sa sandaling lumabas ang balita, magiging mantsa ito sa buhay ni Fabian Percival. Para patayin kahit ang kanyang anak na babae. Tao pa ba siya? Bukod sa
Ano ang ginawa ni Elwood? Sinisiraan mo ako. Nabawi ni Bradwell Moore ang kanyang kalmado at itinuro si Elwood Thornycroft. Pinagalitan, ikaw ay hindi tapat at ngayon ay sinubukan mo pang suruan si Mr. Thornycroft. Ang balak na pumatay kay Elwood Thornycroft ay alam lamang ng mga pangunahing miyembro. Ngunit ang mga kalahok ay nanatiling tikom ang kanilang mga bibig, walang nagsasalita ng walang ingat. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Hanggat iginiit nila na si Elwood Thornycroft ay gumagawa ng mga maling akusasyon, maaari nilang baluktutin ang katotohanan. Walang mga saksi, walang ebidensya. Ano ang nangyayari sa mundo? Talaga bang naghahanap lang ng dahilan si Elwood para magrebelde? Mahirap malaman ang katotohanan. Ang mga salita ni Bradwell Moore ay nagpasimulang muling isaalang-alang ang lahat ng naruroon. Sino ang nagsasabi ng totoo? Kaya kung magpatotoo. Napabuntong hininga si Ivan Reed, malungkot ang kanyang mukha, namatay ang aking sinumpaang anak na si Luciano Michael sa kamay ng brown bread. Pagkatapos niyang magsalita, naglabas ng laptop si Marco Pendleton sa likod niya. Sa screen ay ang eksena ng brown bread na pinatay si Luciano Michael gamit ang isang nakatagong sandata. Nang kinuha ko si Elwood, ang una kong naisip ay imbestigahan ang pagpatay sa aking sinumpaang anak na si Stacy Cook. Lumingon si Ivan Reed, malamig na nakatingin kay Fabian Percival, sino ba ang mag-aakala na tatahimik si Elwood tungkol dito? Pero hindi niya inaasahan na ang kanyang katapatan ay sasalubungin ng pagtataksil. Kalokohan. Ang mukha ni Fabian Percival ay parang tubig, at kahit na may kutsilyong nakahawak sa kanyang lalamunan, nanatili siyang kalmado. Sasha Reed, mayroon kang makapangyarihang reputasyon sa kabisera, ngunit ngayon ay narito ka sa pag-frame sa akin. Ang pagpatay kay Brown Bread ay wala sa aking negosyo. Siyempre naman, tumanggo si Ivan Reed, kung walang ebidensya, hindi ako magsasalita ng walang ingat. Mr. Reed, nasa iyong mga kamay. Mayroon akong ebidensya. Tumayo si Julius Reed, naglabas ng isang tape recorder, ipikit ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Pagkatapos niyang magsalita, nagsimulang magpatugtog ang tape recorder ng mga tunog. Napakatahimik ng lugar. Gustong marinig ng lahat kung ano ang ebidensya sa tape recorder na iyon. Mr. Thornycroft, kung ito ay lumabas, ang pagpatay sa buong pamilya ni Stacy Cook ay hindi maiiwasang magdawat sa atin. Nang tumunog ang unang boses, nagbago ng husto ang mukha ng ilang tao sa venue. Boses iyon ni Bradwell Moore. Siya, patuloy na makinig. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan pagkatapos. Maaaring anak ko si Elwood, ngunit pagdating sa mga usapin ng prinsipyo, madali ko siyang talikuran. Matapos marinig ang boses na iyon, walang maaaring manatili sa upuan. Boses iyon ni Fabian Percival. Nanlaki ang mga mata ng mga taong iyon, bawat isa na nakatayo doon ay tulala. Ito ay private conversation nila. Paano ito napunta sa mga kamay ni Julius Reed? Ngunit ang totoong shocker ay darating pa. Mr. Thornycroft, si Miss Elwood Thornycroft ay, pagkatapos ng lahat, kumikilos sa ngalan mo. Kung wala ng mga salita, nakabuo na ang isip ko. Tatawag ako ng pulong ng mga pangunahing miyembro ngayong gabi at aayusin ang brown bread upang isagawa ang pagpatay. Ngunit, hindi dapat maliitin ang mga tauhan ni Ivan Reed. Kung kumilos tayo ng padalos-dalos, nanganganib tayong sunugin ang damo ng hindi nahuhuli ang ahas. Ang pagpupulong na tatawagan ko ngayong gabi, ang pangalawang anak ng pamilya Martin ang magiging scapegoat. Tatangkain ko siyang patayin si Elwood Thornycroft, pagkatapos ay ipagkanulo sila ni Brown Bread para makakuha ng tiwala. At pagkatapos, tambangan sila sa daan, sigurado tayong magtatagumpay. At ang pangalawang anak ng pamilya Martin. Kaya kung patayin kahit ang sarili kong anak, ano ang pangalawang anak na lalaki ng pamilya Martin kung ikukumpara? Ang eksena ay naging nakamamatay na katahimikan. Maaari mong marinig ang isang pin drop. Maging ang mga tauhan ng kumpanya ay may galit sa kanilang mga mata. Akala nila hindi na bumalik ang pangalawang anak ng pamilya Martin dahil namatay siya sa kamay ng mga tauhan ni Ivan Reed. Pero ngayon, ang pangalawang anak ng pamilya Martin ay naging tapat at tapat. Bagamat ang kanyang katayuan ay hindi masyadong mataas, siya ay tunay na tapat sa iyo. Sa iyo, Mr. Thornycroft, lahat ba tayo ay magagastos? Kamatayan, hindi kami natatakot.
Ngunit kung ang kutsilyo ay nagmumula sa likuran, ito ay nagpapalamig sa aming mga puso. Ang mga empleyado ay palaging nakatago sa dilim. Ngayong naisip na nila ito, hindi nakakatulong si Fabian Percival sa pag-aayos ng brown bread na umalis sa kanila. Ito ay para kunin ang kanilang buhay. Fox Miller, pinagtaksilan mo ako. Ibinaling ni Fabian Percival ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo. Ang tanging tao na maaaring nakakuha ng recording na ito ay si Fox Miller. Paumanhin, Mr. Thornycroft. Pinahihit ni Fox Miller ang pagbubukas ng nakatagong kahon ng armas patungo kay Bradwell Moore. Nagbalak kang saktan ang iyong mga kapatid, hindi ko kayang tumayo na lang. Sino ang makakasiguro? Huminga siya ng malalim, puno ng emosyon ang boses niya habang sumisigaw, sino ang makakasiguro na ang susunod na ipagkanulo ay hindi ang sarili? Fox Miller, double dilang scum ka. Si Bradwell Moore ay napuno ng galit. Habang gumagalaw ang kanyang kamay sa kanyang baywang, mukhang handa siyang iguhit ang nakatagong kahon ng armas. Whiz! Ngunit pagkatapos ng lahat, masyadong mabagal ang hakbang niya. Nanginginig ang katawan ni Fabian Percival, at unti-unting bumukas ang nakapikit niyang mga mata. Nakita ito, Bradwell Moore, dugo sa buong mukha, diretsyong bumagsak sa lupa. Hindi niya nagawang ipikit ang kanyang mga mata bago mamatay. Ang unang tuntunin ng grupo. Sumigaw si Fox Miller, paano haharapin ang isang nananakit sa kanyang mga kapatid? Patayin. Ang daan-daang miyembro ng gang na naruroon ay sabay-sabay na umuungal, galit sa kanilang mga mata. Ang pangalawang tuntunin ng grupo, paano hahatulan ang nagkanulo sa kanyang mga kapatid? Patayin. Sa bawat sigaw ay nanginginig ang katawan ni Fabian Percival. Alam niya, tapos na para sa kanya. Kapag nalik ang ganitong bagay, walang natira kundi kapahamakan at kahihiyan. At ang mga nakilahok sa balak na patayin si Elwood Thornycroft ay nakaupo sa kanilang mga upuan, mapuputi ang mukha, nanginginig. Si Fox Miller ang namamahala sa seguridad. Ngunit ngayon ay pinamunuan niya ang paghihimagsik. Sino ang makakapagpatatag ng sitwasyon? Lahat. Nang malapit nang bumagsak ang sitwasyon, dahan-daang tumayo si Whitley Leopold, itinuro ang pinto, maaaring hindi mo alam, ngunit mayroon akong halos 100 gwardya na nakatalaga sa labas ng pinto. Sino mang maglakas loob na hawakan si Mr. Thornycroft ngayon ay maaaring subukan ito. Para malaman mo, dinala ko rin ang sarili kong mga kapatid. Nanunuya si Maurice Hierro, kung may mangyari kay Mr. Thornycroft, kayong lahat ang makakasama namin sa kamatayan. Bago dumating, nakipag-usap si Whitley Leopold kay Maurice Hierro. Nagdadala ng mga bodyguard, kung sakali. Whoosh! Kasunod ng kanilang mga salita, daan-daang tao ang bumuhos mula sa labas. Haha! Hindi hinihiling ng langit ang aking wakas. Tawa ng tawa si Fabian Percival. Siguro, masyadong maaga kang nagdiwang. Tumingin si Julius Reed kay Whitley Leopold at nakangiting nagtanong, Older Mr. Leopold, gusto mo bang tumaya? Pusta sa ano? Tumayo si Whitley Leopold, itinuro si Julius Reed, ngayon, tiyak na mamamatay ka. Kung ganoon ay pastahan tayo na ikaw muna ang mamamatay, di ba? Tumayo din si Julius Reed, na direktang nakatingin kay Whitley Leopold, ano ang sasabihin mo? Haha, tumawa ng malakas si Whitley Leopold, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata, papatayin muna kita bilang paghihiganti sa apo kong Sonhill. Hayaan mo muna akong mamatay. Maliban kong. Grg. Bago pa niya matapos, nanginginig ang katawan ni Whitley Leopold, gulat na gulat sa kanyang mga mata. Nakita ito, isang dagwang mahabang kutsilyo ang tumusok sa kanyang dibdib. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 713 ang imbitasyon ni Mr. Reed sa Lungguhit Isa. Pagpatay sa isang tao sa publiko. At ang pinuno ng Leopold family. Tandaan, ang Leopold family ang kasalukuyang number 1 boss sa Five River Province. Ang katayuan ni Whitley Leopold sa loob ng lalawigan ay hindi bababa sa kalagayan ni Fabian Percival. At ngayon, may sumaksak talaga sa kanya in public. Si Maurice Hierro ang pinakamalapit sa insidente. Halos manhid, pinunasan niya ang dugo sa mukha, halos himatayan sa lupa. Ikaw, nang lumingon si Whitley Leopold at nakita ang salarin, tuluyan na siyang natigilan. Apo niya, sarili niyang apo, Braden Leopold.
Sa sandaling ito, may hawak siyang dagwang kutsilyo, ang kanyang ekspresyon ay malamig na parang yelo. Matandang Mr. Leopold. Si Maurice Hierro ay nagmamadaling suportahan si Whitley Leopold, ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Puff! Si Whitley Leopold ay lumuwa ng isang subo ng dugo, nanginginig habang nakaturo kay Braden Leopold. Ikaw, bakit? Hindi niya maintindihan. Sarili niyang apo ito. Lolo, gumagaling na ang mga sugat ni Atlas Leopold. Dinilaan ni Braden Leopold ang dugo sa dulo ng kutsilyo, isang mabagsik na kislap sa kanyang mga mata, sa lahat ng aking mga paa ay buo, hindi ko man lang magawang bigyan mo ako ng tamang tingin. Ngunit isang lalaking may kapansanan ang nagpapanatili sa iyo sa pag-asa. Hayop ka, namutla ang mukha ni Whitley Leopold, hanggang sa kanyang huling hininga. Go on your way. Hindi magtatagal ay sasamahan ka ng paborito mong apo doon. Splurt. Ibinaon ni Braden Leopold ang kutsilyo sa katawan ni Whitley Leopold, sumando sa tenga ng kanyang lolo, at ngumisi, nang tamaan ng matinding suntok ang pamilya Leopold, ako ang nagtaksil sa inyong lahat. Puff! Si Whitley Leopold ay nagluwa ng isa pang subo ng dugo, ang kanyang mga mata ay nakadilat habang nakasandal kay Maurice Hierro. Patay! Ang kanyang mga mata ay nakabukas, hindi makapikit sa kapayapaan. Ang lahat ay tila nasa ilalim ng kontrol. Ngunit sa huli, nawala sa kanya ang lahat. Natalo at ibinaba. Lagi kong sinasabi na mas maaga kang mamatay sa akin. Nakangiting umiling si Julius Reed, nakasando sa kanyang upuan habang tinatangkilik ang palabas. Ang dula ngayon ay tinatawag na ambush from 10 sides. Maingat na dinala ni Aaron Jackson ang isang plato ng mga buto ng sunflower mula sa ibang tao at nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa. Natagpuan din niya ang kanyang sarili na isang maliit na dumi. Oras na para manood ng palabas. Braden Leopold, hayop ka, pinapatay kahit ang sarili mong lolo. Sa wakas ay nakabawi si Maurice Hierro mula sa pagkagulat at nagmamadaling itinulak ang bangkay sa kanyang mga bisig palayo, lumingon sa mga tao ng Leopold family at ang Three Blade Group, sumunod ka sa akin para patayin ang hindi karapat-dapat na inapo. Kung hindi niya mapatay si Braden Leopold, siya mismo ay nasa matinding panganib. Si Fabian Percival ay nawalan na ng kontrol sa kanyang mga tauhan, at si Maurice Hierro ay maaari lamang umasa sa kanyang sarili at sa halos 200 tao na dinala ni Whitley Leopold. Boss, sige na. Lumapit si Bridger Davenport mula sa likuran at same time na sinabi. Mabuti kong kapatid. Alam kong may katapatan ka. Tumalikod si Maurice Hierro, tinapik ang balikat ni Bridger Davenport. Boss, mauna ka, mag-ingat ka dito. Tatawag ako ng backup kapag nakabalik na ako, at sisiguraduhin kong ligtas ka. Splurt. Sa kamay ni Bridger Davenport ay lumitaw ang isang gintong sutla na punyal. Ang punyal ay tumusok sa puso ni Maurice Hierro. Hiss. Nanlaki ang mga mata ni Maurice Hierro nang hawakan niya ang braso ni Bridger Davenport. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Marahil hanggang sa kanyang kamatayang sandali ay naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng katagang assist na. Pero, huli na ang lahat, muling bumagsak sa patay na katahimikan ang eksena. Maging si Braden Leopold ay hindi inaasahan na biglang kumilos si Bridger Davenport. At upang gawin ito ng lubos, tandaan, sa loob ng Three Blade Group, si Maurice Hierro ang boss, at si Bridger Davenport ang hindi mapag-aalinlangan ng second in command. Ang utos niya ay sinunod ng walang tanong. Gayunpaman, hindi nakatakas si Maurice Hierro sa kapalaran ng isang mamamatay tao. Matapos patayin ang lalaki, yumuko si Bridger Davenport at pinunasan ang kutsilyo sa damit ni Maurice Hierro. Pagkatapos ay mahinahon niyang ibinalik ang punyal sa kanyang bewang. Ang buong proseso, nasaksihan ng lahat ng naruroon. Nasa lalamunan na ang mga puso. Ano ba? Ang isang tao ay hindi na makayanan ang mapang-api na kapaligiran at tumayo, sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga. Whoosh! Itinaas ni Fox Miller ang kanyang kamay na may nakatagong kahon ng armas. Agad na bumagsak ang taong iyon sa lupa. May gusto pa bang umalis? Ang kanyang mga mata ay lumibot sa buong silid, at ang mga kasalukuyang panauhin ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Fox Miller, nakakatakot ka talaga, no? Si Fabian Percival ay may kutsilyo sa kanyang lalamunan, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Fox Miller. Labis niyang kinasusuklaman ang mga taksil.
Gayunpaman, mismong ang mga taksil ang dumating na kumakatok. Isang nakamamatay na welga. Ang recording na iyon ay ganap na durog sa moral ng mga empleyado ni Fabian Percival. Pinalamig nito ang mainit nilang dugo hanggang sa panoorin nila ang malamig na mga mata. Kung sa ibang pagkakataon, kahit na siya, si Fabian Percival, ay nasa awa ng iba. Ang isang utos ay haantong sa isang desperadong labanan. Sinong maglalakas loob na suwayan siya? Maging si Elwood Thornycroft ay masunuring ibinaba ang kutsilyo. Gayunpaman, nanlamig ang puso ng mga tao. Hindi na kumulo ang dugo. Tahimik na nakaupo sa kanilang mga upuan ang magkapatid na dati nagbuhos ng kanilang dugo at nagbuwis ng buhay para sa kanya. Hinahayaan ang kanilang mga sarili na tunguhin ni Fox Miller gamit ang kanyang kahon ng mga nakatagong armas. Nang walang banibitawan na salita, kahit na ako, si Fox Miller, ay kakilakilabot, isa lang akong itinapon na piraso ng Mr. Thornycroft. Hindi nagalit si Fox Miller, ngunit sa halip ay tumawa, dahil wala kang tiwala sa akin at pinaghihinalaan mo ang aking pagkakanulo, well, mabuti pa ay ituloy ko na lang iyon. Mula noong, pumikit si Fabian Percival at malamig na tanong. Hindi kita pinagtaksilan, tumingin si Fox Miller kay Fabian Percival, isang pambihirang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, ikaw, ang nagtaksil sa iyong sarili. Ang mga salita ng isang traidor ay palaging nakakaakit. Huminga ng malalim si Fabian Percival at umiling, enough. It is what it is. Kung nakatakdang umulan, o kung ang isang babae ay nakatadhana na magpakasal. Pero ikaw, mas mabuting isipin mo ang mga kahihinatnan. Pagkatapos magsalita, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Roosevelt Chide, kung mamamatay ako, pakikwento ng totoo ang mga kaganapan ngayon sa pamilya Chide. Ang pamilya Chide. Nang marinig ito, nabulabog ang mga taong naruroon. Hindi kaya nagkaroon ng relasyon ang dalawa. Hindi nakakagulat na dumating ng personal si Chopper upang ipagdiwang ang kaarawan ni Fabian Percival. Kung totoo nga, talagang hindi maaaring mamatay si Fabian Percival. Kung siya ay namatay, walang sino man ang makakatagal sa galit ng pamilya Chide. Mr. Thornycroft, ano ang relasyon mo sa pamilya Chide? May humakbang para magtanong. Ito ay isang napakalaking pag-aalala. Maaaring wala silang pakialam kay Fabian Percival, ngunit ang pamilya Chide, sila ay isang komersyal na behemoth. Noong nasa Amerikas ako, palagi akong nagtatrabaho para sa pamilya Chide, kalmadong tumingin si Fabian Percival kay Chopper, nakangiti, hindi ba, Mr. Chopper? Habang binibigkas ang mga salitang ito, ang mga taong naruroon ay lalong nag-alinlangan. I'm sorry, ang pagpunta ko dito ngayon ay hindi para batiin ka ng happy birthday. Biglang nagsalita si Chopper. Ano? Nanginig ang katawan ni Fabian Percival, at nagsalubong ang kanyang mga kilay, Mr. Chopper, ano ang pinagsasabi mo? Parang, na may mali. Ang Chopper ngayon ay may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Para siyang naging ibang tao. Ngayon, tumayo si Roosevelt Chopper. Nasa likod ang mga kamay habang nakatingin kay Fabian Percival, pumunta ako dito sa imbitasyon ni Mr. Reed. Birthday mo man o hindi, Fabian Percival, walang kinalaman sa akin. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Fabian Percival sa gulat, kahit naghihinala siyang mali ang narinig niya. Kahit na si Elwood Thornycroft sa likod niya ay nakitang medyo hindi kapanipaniwala. Ang mga bagay sa Amerikas, natural niyang naiintindihan. Ang pamilyang Chide ang umasa kay Fabian Percival. Ngayon si Chopper ay gumuhit ng isang linya sa pagitan nila. Mr. Reed, si Ivan Reed ba, si Sasha Reed mula sa kabisera? Kailangan mo pang magtanong. Sa lahat ng Reed sa hapag, bukod kay Sasha Reed, sino pa ang makakausap ng pamilya Chide? Sino ang mag-aakala, kasali si Ivan Reed sa affair ngayon? Tunay nga, hindi pa rin makakalaban si Fabian Percival kay Sasha Reed. Inakala ng lahat na dahil sa paghihiganti ni Sasha Reed kaya itinapon ni Chopper si Fabian Percival. Tanging si Elwood Thornycroft na kahoy na nakatalikod, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Julius Reed. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 714 na libing sa lungguhit isa. Sasha Reed, ano nga ba ang nangyayari sa mga kaganapan ngayon? Ang Five River Province ay isang malaking probinsya sa baybayin, tahanan ng maraming mayayamang indibidwal.
Bagamat hindi nila maihahambing sa mga higanteng tulad ng Leopold family, nagtataglay pa rin sila ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon. Ang usapin ngayon ay tungkol sa kanilang kinabukasan, at dapat silang makakuha ng malinaw na sagot. Exactly. Sasha Reid, anong papel mo sa affair na ito? Sa puntong ito, marami na ang nag-abandona sa anumang pagpapanggap ng kagandahang asaw sa kanilang pananalita, direktang nagtatanong kay Ivan Reid. Kung ang pag-iibigan na ito ay talagang binalak ni Ivan Reid at Chapter ng magkasama. Kahit na mamatay si Fabian Percival, hindi ito magdudulot ng anumang kawalan sa kanila. Kung hindi, kung talagang maghihiganti ang pamilya Roosevelt, pinangangambahan na lahat ng naroroon ay malas. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga lokal na katutubo lamang. Ano ang maaari nilang gamitin upang tumayo laban sa pamilya Roosevelt, isa sa mga nangungunang mayayamang angkan sa Amerika? Sa harap ng mga tanong na ito, medyo natigilan din si Ivan Reid. Wala siyang pakikitungo sa pamilya Roosevelt at hindi kailanman nag-cross ang landas sa kanila. At si Chapter naman, ngayon lang niya ito nakilala. Paano naging responsibilidad niya ang bagay na ito? Sa tingin ko, baka may mali ka sa pagkakaintindi. Itinuring ni Chapter ang mga taong naruroon na may malamig na pagwawalang bahala, na nagpapakita ng kakaibang pagmamataas ng isang mahusay na conglomerate. Ang Mr. Reid na tinutukoy ko ay si Julius Reid, hindi si Ivan Reid. Ano? Nang marinig ito, mas nabigla ang mga bisita. Anong katayuan ang hawak ni Julius Reid? Siya ang boss ng Aaron Jackson ng Gonzales City. Gayunpaman, kahit na ang nangungunang pinuno ng Five River Province ay hindi kwalipikadong tawagin bilang Mr. ng isang sayan ng pamilya Roosevelt. Paumanhin kong nagulat ang lahat. Sinabi ni Julius Reid habang pinuputol ang mga buto sa kanyang upuan. Ngayon, narito si Chapter sa pamamagitan ng aking imbitasyon na dumalo sa seremonya ng libing. Ang buong lugar ay sumabog sa kaguluhan. Julius Reid, ano ba yung hinihila mo? Ito ay dapat na isang piging sa kaarawan, at nang ahas kang sabihin na ito ay isang. Ngunit ang lalaking nagsasalita ay tumigil sa kalagitnaan ng pangungusap, naninigas sa pagkaunawa. Libing, kabaong, memorial tablet, at isang anak na babae sa pananamit na nagdadalamati. Ito, sa katunayan, ito ay tunay na isang libing. Master Chapter, ang mukha ni Fabian Percival ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Kung ang pagtataksil ni Fox Miller at Elwood Thornycroft ay nasa makatwiran at hindi inaasahan. Ngayon, pinagtaksilan siya ni Chapter, o sa halip, pinabayaan siya. Bakit mo ako tinatawag? Malamig ang ekspresyon ni Chapter. Sa totoo lang, nang makita niya ang bangkay ni J. King, lubos na siyang nangako na ipalit ang kanyang katapatan kay Julius Reid. Siya ay isang sayan ng isang top-tier consortium. Ngunit bago si J. King, siya ay tretuhin na parang aso. Groveling, dangal, natapakan ang kanyang dignidad. Ang kanyang personal na integridad ay nainsulto. Ang matagal nang pinipigilang galit ay pinakawalan nang makita niya ang bangkay ni J. King. Kaginhawaan. Ang kanyang kalooban ay hindi maaaring higit na mapawi. Sino ang pipiliin na mabuhay ng nakayuko sa iba kung kaya nilang tumayo ng mataas at mapagmataas? Guro, pumunta ako sa Gonzales City para sa negosyo para sa pamilya Roosevelt. Medyo galit na sabi ni Fabian Percival, kung mamamatay ako, paano haharapin ng pamilya Roosevelt si Lola? Lola, isang sagrado, ngunit madugong pag-iral. Isang figure na ang binanggit lamang ay nagbago ng mga ekspresyon ng mukha, ngunit ang lahat ay walang pagpipilian kundi sundin ang utos ni Lola. Nang marinig ang pangalang ito, agad na namutla ang mukha ni Chapter. Pero, ang palaso ay nakalagay na sa bowstring. Kung hindi mamamatay si Fabian Percival ngayon, makakatakas kaya siya sa hawak ni Lola? Halatang hindi. Fabian Percival, huwag mong gamitin si Lola para i-pressure ako. Ang mga mata ni Chapter ay puno ng isang nakamamatay na layunin, ako ay isang sayan ng pamilya Roosevelt. Ang pinakaayaw niya ay ang pagsupil ng iba. Ngunit ngayon, si Fabian Percival ay nakagawa ng parehong pagkakamali bilang J. King. Kailan ka nakipagsabuatan kay Julius Reid? Mapula ang mukha ni Fabian Percival, ngunit ayaw niyang tanggapin ito. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Julius Reid ang pag-indayog ng sarili niyang paatras.
Hindi ako nakipagsabuatan sa sinuman, at hindi na ako makokontrol ng sinuman. Inayos ni Chopper ang kanyang suit at umupo muli sa kanyang upuan. Elwood. Ayaw pa ring isuko ni Fabian Percival ang pag-asa na mabuhay. Huminga siya ng malalim at sinabing may mapait na ngiti, kahit patayin ako, sa tingin mo ba ay mabubuhay ka talaga? Hindi ka pakakawalan ni Lola, kahit hindi ka bumalik sa Amerika, hindi ka makakatakas sa mga kamay ni Lola. Kung gayon hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa akin. Isang kislap ng malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Elwood Thornycroft, at ang punyal sa kanyang kamay ay nakahanda ng tumama. Sigaw. Sa sandaling iyon, isang matalim na sipol ang bumaba mula sa langit. Nakatingin sa taas, isang dambuhalang bakal na gulong ang bumagsak sa kanila. Ang bakal na gulong ay hindi kapani-paniwalang matalim, na may diameter na 3 metro. Nandito na siya sa wakas. Nang makita ni Julius Reed ang bakal na gulong, tumalon siya at nagmamadaling pumunta sa kinaroroonan ng kabaong. Whoosh! Sa isang sipa, lumipad ang takip ng kabaong. Tapos, bumunot siya ng mahabang espada mula sa kabaong, kumikinang na may gininto ang ningning. Ang Grand Arachnite Sword. Tumalon. Siya ay tumindig, ang kanyang mahabang espada ay sumasalubong sa bakal na gulong. Basag. Tinamaan ng bakal na gulong ang Grand Arachnite Sword at agad na nabasag sa 2 piraso. Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan. At ang ilan na napakabagal sa pag-iwas ay nakahiga sa mga pool ng dugo. Yaong may mas malalaking kapalaran, na nadurog sa ilalim ng gulong, ay nagpakawala ng matinding paghihirap. Dragon King, napakalakas pa rin ng kakayahan mo. Isang babaeng nakatikip ang mukha ay nakatayo sa bubong ng Five Lakes Clubhouse. Parang diwata. Akala ko hindi ka na magpapakita. Bumagsak si Julius Reed sa lupa, hawak ang longsword, at walang pakialam na tumingin sa babae sa bubong. Ang babae ay may hawak na bamboo flute sa kanyang kamay, ang kanyang katawan ay nababalot ng itim na gasa. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng puting belo. 2 mata lamang ang naiwan. Sa tingin mo ba lumitaw ako dahil lang kay Fabian Percival? Tumawa ng malakas ang babae. Ang mga ganyang pawns, hindi ko na mabilang. Kahit napatayin mo si Maurice Hierro, kahit napatayin mo si Whitley Leopold. Kahit nabasagin mo ang Boulevard League, ano ang mahalaga? Marahan niyang inilagay ang plote sa kanyang labi at hinaypan ang berdeng instrumento. Takpan mo ang tenga mo. Tumalon. Si Julius Reed, hawak ang espada gamit ang isang kamay, diretsyong sinugod ang babae. Basag. Inihagis niya ang kanyang espada. Ang mga tile sa bubong ng Five Lakes Clubhouse ay agad na nabasag. Ang babae ay bahagyang tumalon sa hangin, lumipad pabalik sa paglipad. Whoosh! 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 Kasabay nito, maraming mga figure ang lumitaw sa bubong, na nakapalibot kay Julius Reed. Aaron Jackson, ayusin mo ang libing para sa akin. Sa kalahating oras, gusto kong magbigay pugay kay Mr. Thornycroft mismo. Pagkatapos magsalita ni Julius Reed, galit na galit siyang nagpakawala ng sword slash. Naglaho ang buong tao mula sa Five Lakes Clubhouse. Wala na si Julius Reed, bakit hindi ka kumikilos? Sumigaw si Fabian Percival, handa na para sa pinakamahusay at pinakamasamang resulta. Kahit na ang ibig sabihin nito ay kamatayan ngayon, sinadya niyang kumuha ng kasama niya. At ang mga tapat kay Fabian Percival, sunod-sunod na kinuha ang kanilang mga sandata, determinadong lumaban hanggang sa mapait na wakas. Lahat, akmang kikilos na sila, casual na naglakad si Aaron Jackson sa tabi ng kabaong at nagsindi ng sigarilyo. Humawak siya ng malalim, tapos bigla niyang hinayla pababa ang frontboard ng kabaong. Ibinunyag kung ano ang nasa loob. Mga itlog ng lason. Mga itlog ng lason yan. Aaron Jackson, anong ginagawa mo? Kitang-kita ng taong pinakamalapit sa kabaong kung ano ang nasa loob. Isang kabaong na puno ng lason na itlog. Sila ay maayos na nakaayos sa loob, na may fuse sa labas. Miss Thornycroft, mahinang hinagis ni Aaron Jackson ang kanyang abo ng sigarilyo. Ang libing, ay maaaring magsimula ngayon. Hindi karapat-dapat na anak na si Elwood Thornycroft. Nagbibigay ng huling paggalang sa pag-alis ng aking ama. Clop, bahagyang nanginig ang bibig ni Elwood Thornycroft, habang tinutusok niya ang isang kutsilyo sa lalamunan ni Fabian Percival.
Kumikinang ng husto ang mga mata niya. Ama, sinusugo kita sa iyong huling paglalakbay. Pagkasabi noon, hinayaan niyang damaloy ang 2 linya ng luha sa kanyang mga pisngi. Whoosh! Tumawa si Aaron Jackson at yumuko para idikit ang sigarilyo sa fuse. Nababaliw ka, Aaron Jackson. Pinabayaan mong taksil. Damn it, ayoko pang mamatay. Ang lahat ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Tahimik na naghihintay na mamatay. Whoosh! Makalipas ang 3 segundo. Maramihang mga paputok na ipinutok sa langit, na namumulaklak sa liwanag sa araw. Ito ay bagong taon. Tinagilid ni Aaron Jackson ang kanyang ulo, pinagmamasdan ang nakakasilaw na mga paputok sa kalangitan. Naglakad siya palayo sa Five Lakes Clubhouse. Sa ika-29 ng ika-12 buwan ng lunar. Si Fabian Percival, ang Panginoon ng Gonzales City, ay namatay dahil sa acute cerebral hemorrhage. Ang mga kilalang tao mula sa buong Five River Province ay dumating upang magbigay galang sa dating maluwalhating elder. Sina Maury Sierro at Whitley Leopold ay nadaig ng damdamin, na dumanas ng biglaang pag-atake sa puso. Namatay sila sa harap ng Memorial Hall. Si Bradwell Moore, isang pangunahing miyembro ng grupo, ay tinamaan ng kalungkutan. Binaril niya ang sarili, kasunod ng dating amo. Napakalaki ng sukat. Maaari itong tawaging ang numero 1 libing sa Five River Province. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 715 Pagsipol sa Lungguhit 1. Pinakay mo ako hanggang dito, tiyak na hindi lang ito para tumugtog sa akin. Sa kakahuyan ng Gonzales City, si Julius Reed, hawak ang kanyang may dugong Great Joe Lanny sword, ay tumingin sa babaeng nakamaskara na nakatayo sa kanyang harapan. Ang babae ay may berdeng plote sa kanyang kamay, ngunit ang kanyang ekspresyon sa mukha ay natatakpan ng belo. Dragon King, mangyaring pahalagahan ang aking piraso. Sabi niya na may mahinang tawa, at dahan-daang nagsimulang tumugtog ng plota. Sa isang iglap, tumigil ang hangin. Nahulog ang mga dahon. Ang kakahuyan ay tila bumuo ng isang hiwalay na kaharian. Sa loob ng kaharian na iyon, ang mga alon ay lumundag na para bang nilalamon ang sinuman sa loob. At si Julius Reed, na bahagyang nakapikit, ay nasa gitna ng puyo ng tubig. Tila tahimik ang buong paligid. Pero hindi naman tahimik. Nakatago ang panganib sa bawat sulok. Ang mga pagsabog ng talas ay sinalakay ang utak ni Julius Reed, ang hangin ay puno ng pagpatay na layunin. Ang piraso ay kulang pa rin ng ilang kapanahunan. Dahan-daang iminulat ni Julius Reed ang kanyang mga mata at naglakad patungo sa babae. Isang hakbang, isang kislap ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ng babae. 2 hakbang, bahagyang nagsalubong ang mga kilay niya. Lalong bumilis ang ritmo ng pyesa. 3 hakbang. Biglang nagbago ang melody. Parang libu-libong tropa at kabayo ang sumusugod sa kalangitan. Huminto si Julius Reed. Tumayo siya, nakapikit. Bahagyang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Nang makita ito, sa wakas ay nagpakawala ng mahabang hininga ang babae. Pero bago pa man siya makahinga, biglang gumawa ng pang-4 na hakbang si Julius Reed. 5 hakbang, 6 na hakbang, kuwit. Sa isang kisap mata, wala pang kalahating metro ang pagitan ng dalawa. Isang hindi kasiya siyang tono. Inabot ni Julius Reed ang kanyang kamay, hinihila ang belo ng babae. Bang! Bakas sa mata ng babae ang takot, at bakas ng galit. Mabangis niyang ibinagsak ang kanyang jade flute. Ito ay tumama mismo sa mahusay na Joe Lanny sword ni Julius Reed. Sa isang iglap lang, naghiwalay ulit ang dalawa. Dragon King, masyado ka nang lumayo, binaba ng galit ang tono ng babae. Sorry, hindi ko sinasadya. Napakamot ng ulo si Julius Reed at itinusok ang espada sa lupa. Paano ito? Maglaro ka na naman, at magpapanggap akong sumasakit ang ulo at magpapagulong-gulong sa lupa. Ikaw, galit na galit ang babae kaya kumabog ng malakas ang dibdib niya, gusto niyang patayin ang lalaking nasa harapan niya. Tumanggi kang maglaro muli at pagkatapos ay sasabihin ko na lumampas na ako. Sampay na babae, ano ba talaga ang gusto mo sa akin? Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed na tila medyo nagalit. Hindi ako ang iyong kapareha. Ngunit hindi na kailangan ng kahihiyan. Malapit nang umiyak ang babae.
Magdudugo ang mga ordinaryong tao mula sa bawat butas at mamamatay kapag marinig ang ton na ito. Kahit na ang isang master ay magpupumilit na makatiis ng isang kompletong piraso. Ngunit si Julius Reed, hindi naman naapektuhan ang maldita na lalaking ito sa harapan niya. At kahit nagsimulang punahin ang piraso, dapat malaman ng isang tao, ito ang pirasong ipinagmamalaki ng babae. Kahit na ang kanyang amo ay pinuri siya bilang isang pambihirang talento ng isang milenyo. Ngayong araw, paanong magiging ganito ang araw na ito? Hindi ko sinasadyang ipahiya ka. Mukhang inosente si Julius Reed. Malinaw na nag-aaway ang dalawa, ngunit paano nangyaring nagpaiyak sa proseso? Kalimutan mo na, bibigyan kita ng ilang mga payo. Walang magawa siyang bumantong hininga at inalala ang kapirasong narinig niya. Una, kapag tumaas ang malalaking alon, dapat silang magsunod-sunod, ngunit dumiretso ka sa pagpapataas ng hangin, sa mga alon, at pagkatapos ay sa pagpatay. Hindi iyon magagawa. Pagkatapos sabihin ito, tila may bigla siyang naalala, at masigasig na nagpaliwanag. Ang bahaging iyon kasama ang libong tropa at mga kabayo ay may malakas na presensya, ngunit ang lahat ay para lamang. Mayroon kang mga kabayo, ngunit nasaan ang mga tropa? Ito ay sapat na mabuti upang takutin ang isang tao, ngunit pagdating sa nakamamatay na kapangyarihan, ito ay hindi kasing ganda ng unang piraso. Naikuyom ng babae ang kanyang mga kamao, namumula ang kanyang mga mata. Wala bang katapusan ito? Hindi pa, pag-usapan natin ang teknik mo. Whoosh! Bago pa matapos ni Julius Reed ang kanyang pangungusap, napunit sa hangin ang kawayan ng plota ng babae. Sa walang katapusang talas, klang! Pinitik ni Julius Reed ang kanyang palso, at ang Grand Joe Storm Knight Sword ay direktang bumangga sa bamboo flute. Ang plota at espada ay humalangaw-ngaw. Naramdaman na lamang ng babae ang matinding sakit sa kanyang ulo at kusang umaatres. Sumusobra ka na talaga. Hinawakan ni Julius Reed ang plota sa isang kamay, na puno ng kakaibang liwanag ang kanyang mga mata habang sinusukat niya ang babaeng nasa harapan niya. Dragon King, sobra na ako. Ikaw, iyak talaga ng iyak ang babae. Sige, huwag kang mabalisa. Walang magawa si Julius Reed at naglabas ng panyo sa bulsa, marahang pinunasan ang plota. Anong ginagawa mo? Natigilan sa una ang babae, tapos parang may napagtanto, nagmamadaling sumugod. Ngunit huli na, marahang idiniin ni Julius Reed ang kanyang bibig sa plota. Ang hangin kumanta, dumating ang tubig, tumaas ang alon. Boom! Huminto ang babae sa kalagitnaan, blanko ang tingin. Parang sumabog ang ulo niya. Boom! Bago pa niya mapatatag ang sarili niya. Isang mas malakas na alon ang bumagsak sa kanya. Wow! Napasandal ang babae sa puno, nanginginig ang katawan. Sa kanyang mga mata, tumulo ang luha. Boom! Parang nakakita siya, isang napakataas na tsunami. Libu-libong talampakan ang taas. Para siyang maliit na tuldok, sa ilalim ng napakalaking alon. Mahina, nakakaawa at walang magawa. Boom! Nang hamampas ang alon na iyon, nawalan ng pag-asa ang babae. Nanginginig ang kanyang katawan, at mapatla ang kanyang mga labi. Ikaw, bago pa siya makapagsalita, isang hukbo ang umatake sa kanya. Kumapit ka, kumapit ka, kumapit ka. Ang mga espada ay hinugot mula sa kanilang mga kaluban. Napabuntong hininga ang mga warhorse. Spurt, umubo ng sariwang dugo ang babae, na agad namang nabahiran ng pulang-pula ang belo. Bakit ka umiiyak ngayon? Itinigil ni Julius Reed ang himig at mabilis na humakbang patungo sa babae, hindi na kailangang magalit. Bagamat gusto mo akong patayin, alam nating dalawa na sa iyong mga kakayahan, iniaalay mo lang ang iyong ulo sa isang pinggan. Huminga ng malalim ang babae at napakapit sa puno sa likod niya. Lahat ng 10 daliri ay nakabaon ng malalim sa balat ng puno. Ginaganti ko ang mali siya ng kabaitan, hindi dahil gusto kitang reformahin. Ngunit, nagsalita si Julius Reed na may salungat na tingin, hindi ko matiis na marinig ang kalokohang ton na iyon, kaya hindi ko napigilan ang pagnanais na ayusin ito ng kaunti para sa iyo. Paano iyon? Hindi masama, di ba? Napakabuti. Ang babae ay nagsalita sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Iniyuko niya ang kanyang ulo, at ang jade pendant sa kanyang dibdib ay nabasag na. Higit pa sa mabuti,
Kung hindi dahil sa kayamanang ibinigay sa kanya ng kanyang Panginoon, natakot siya na baka nahiga na siya sa mismong lugar. Huff, matapos huminga ng malalim, inilahad ng babae ang kanyang kamay, ang plote, ibalik mo sa akin. Hindi ba tayo nag-aaway dito? Tignan mo, bakit ka na naman umiiyak? Sabi ko naman sa'yo, no need to be so touched. Nang matapos magsalita si Julius Reed ay bigla niyang napansin ang pulang mantsa sa belo ng babae. Hoy, napaka-poor quality ng lipstick na ito. Alam mo, kung naka-veil ka, tanggalin mo na lang ang lipstick. Laban ito, hindi oras para mag-entertain ng mga bisita. Mamatay ka na. Ang babae, na hindi na nakatiis, hinampas ng palad ang kanyang palad. Thud. Likas na hamarang si Julius Reed, direktang pinalipad ang babae ilang metro ang layo. Anong uri ng tiyenggang ito? Nagtataka siyang tumingin sa babae. Sa totoo lang, ikaw ang pinakakawili-wiling kalaban na nakatagpo ko sa nakalipas na 4 na taon. Ang iyong mga pamamaraan ay kakaiba at iba-iba. Julius Reed, kung hindi kita papatayin, I swear hindi ako magpapahinga. Ang babae ay tumalikod at tumakas sa isang baliw na sugod. Bakit hindi mo tinanggal ang kanyang saplot noong nagkaroon ka ng pagkakataon? Si Nelson ay lumitaw sa likod ni Julius Reed sa hindi malamang oras. Ang kanilang mga patakaran, kung tatanggalin ko ang belo, kailangan kong pakasalan siya. Bumantong hininga si Julius Reed, tinitigan si Nelson ng makahulugan, mukhang kailangan ko pa ba ng gulo. Pero may isa pang dahilan kung bakit hindi niya sinabi. Sa pagmamasid sa direksyon kung saan tumakas ang babae, nagpakita siya ng isang pambihirang bakas ng pag-aalala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 716 na Lola Zaihua sa Lungguhit 1. Lily, anong nangyari sa'yo? Sa isang kakahuyan ng Gonzales City, ang babaeng nakamaskara ay nakahawak sa kanyang dibdib, tumakas sa pagkabalisa patungo sa isang kuweba. Hayaan mong tingnan ng iyong master dali. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumabas sa kuweba. Hinawakan niya ang kamay ng babaeng nakamaskara at, nakasimangot, nagtanong, paano nangyari ito? Guro, biglang sumubsob si Lily Jordan sa mga bisig ng nasa katanghaliang gulang na babae, sumisigaw, ako, ang iyong disipulo, ay walang kakayahan. Hindi lamang ako nabigo upang makuha ang Dragon King, ngunit nawala din ang iyong kayamanan. Woo! Iniisip ang mga kawalang katarungang dinanas niya, humagulgol si Lily Jordan sa sakit. Siya ay palaging anak ng langit mula noong siya ay bata pa. Ngunit ngayon, siya ay lubhang nahihigitin sa talento. Pinahiya, naghahanap ka ng gulo sa Dragon King. Nagyelo ang ekspresyon ng nasa katanghaliang gulang na babae, at bahagya siyang napag-alitan, bakit ka ba kumilos ng walang ingat? Ako, si Lily Jordan, na nagpipigil ng luha, ay tumayo sa harapan ng kanyang amo na parang batang may nagawang mali. Ang aking panghabang buhay na pangarap bilang siyam na espiritu ay hanapin ang elixir ng immortalidad para sa aming tagapagtatag. Ngunit ngayon, ang iyong tagapagtatag ay pumanaw na. Nais kong sakupin ang sikreto ng buhay na walang hanggan, para lamang itong masunog ng direkta sa harap ng iyong tagapagtatag. Siyam na espiritu ay tumingin sa labas ng kuweba, na wala sa masasakit na alaala. Ngayon, tanging ang Dragon King, na nakatira pa rin kasama natin, ang nagtataglay ng sikreto sa immortalidad. Guro, alam ni Lily na mali siya. Ibinaba ni Lily Jordan ang kanyang ulo, napakagatlabi, na para bang isang bata na nagkamali. Hindi mahalaga, ang pakikipaglaban sa kanya ay nagbigay daan sa amin upang masukat ang kanyang tunay na kakayahan. Tiningnan ng Nine Spirits si Lily Jordan sa kanyang harapan at tumango bilang pagsang-ayon, kahit nasugatan ka, ang kakayahang tumakas mula sa mga tauhan ng Dragon King ay talagang nagpapakita ng ilang kakayahan. Junior sister, ayos ka lang ba? Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa kuweba. Nang makita ang dagwang puting gasa sa mukha ni Lily Jordan, nagalit siya, sino ang gumawa nito? Papatayin ko siya ngayon din. Christian Martinez, huwag magmadali sa pag-aalaga sa kanya. Bahagyang itinaas ng Nine Spirits ang kanyang mga kilay at nagtanong, paano napunta ang gawaing itinalaga ko sa iyo? Guro, nakipag-ugnayan na ako sa mga tao ng 10,000 Mountain Alliance. Nais din nilang alisin ang Dragon King,
ngunit kumakalat ang balita na ang Silang Dragon platform ay na-activate na. Malaki ang pressure sa loob ng 10,000 Mountain Alliance. Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Christian Martinez kay Lily Jordan. Guro, mayroon ba talagang immortalidad? At ubili na inilipat ang kanyang tingin kay Lily, tumingin siya sa Nine Spirits. Mga alingawngaw. Ang Reclusive Dragon King, buhay na walang hanggan. Master ng sikreto sa walang kamatayang buhay. Minsan na niyang pinahaba ng ilang dekada ang buhay ng mahinang matandang lalaki. At ginawa niyang magdamag ang maraming walang kapantay na mga master. Wala na, kasama ang kanilang mga landas. Ngunit walang sino man ang nakakita sa Dragon King gamit ang kanilang sariling mga mata. Hindi man lang tiyak kung ang binatang iyon ay tunay na hari ng dragon. Nakatanggap lang sila ng isang liham, na nag-aanyaya sa Nine Spirits at sa kanyang kumpanya na makibahagi sa lihim ng buhay na walang hanggan. Ang mga tao ay nabubuhay ngunit isang solong buhay, nakatakdang mamatay sa huli. Ngunit ang pagnanais na iyon sa puso ng isang tao ay ginagawang hindi mapaglabanan ng sino man ang tukso ng immortalidad. Kaya't dumating ang siyam na espiritu kasama ang kanyang 2 disipulo, upang ituloy ang lihim ng buhay na walang hanggan. At sa tinaguriang last wish of the founder, walang iba kundi isang kasinungalingan, nakarating sila sa Gonzales City. Bago dumating sa Gonzales City, paulit-ulit siyang nagpahiwatig, na nagbibigay kay Lily Jordan ng pagkakataong sukatin ang lakas ng Dragon King. Marahil siya ay tunay na hari ng dragon, o marahil hindi. Ngunit ngayon tila, napakalakas ng taong ito. Maging si Lily Jordan, na malawak na kinikilala bilang isang anak ng langit, ay nakatagpo lamang ng isang malungkot na pagkatalo. Buhay na walang hanggan. Siyam na espiritu mismo ay hindi sigurado. Ngunit hindi niya napigilan ang tukso. Lily Jordan, noong ginamit mo si Fabian Percival bilang isang pawn at inayos ang Iron Armor na subukan ang pagpatay na iyon, alam ba ng Dragon King ang tungkol dito? Nilinggan niya si Lily Jordan. Ang guro at mga disipulo ay nasa Gonzales City ng mahigit 10 araw. Sa panahong ito, sinubukan ni Lily Jordan at ng mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance na gumamit ng mga lokal na puwersa para sugpuin si Julius Reed. Ngunit malinaw ang kinalabasan. Nabigo sila. Kailan ako nakatrabaho si Fabian Percival? Natigilan si Lily Jordan. Hindi mo ginawa. Siyam na espiritu ay parehong nabigla. Hindi ko nga alam kung sino si Iron Armor, yung binanggit mo. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Lily Jordan. Nitong mga araw na ito, sinusundan ko ang mga taong iyon sa paligid, naghihintay lang sa araw na ito para isagawa ang pagpaslang. Damn it! Huminga ng matalim ang Nine Spirits, nagamit na tayo. Master, ano pong nangyayari? Hindi rin maintindihan ni Christian Martinez. Palagi siyang nanatili rito kasama ang kanyang amo, habang si Lily Jordan ang responsable sa pakikipagtulungan sa mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance. Maliwanag, may gustong gumamit sa iyo bilang isang distraction. Malamig na tumikim ang Nine Spirits, ang mga tao mula sa 10,000 Mountain Alliance ay tunay na tuso. Matapos kang makita ng Dragon King, natural niyang ipagpalagay na kami ang nagpadala sa mga lalaking nakasuot ng bakal upang harangin si Aaron Jackson. Ano ang dapat nating gawin? Sinuntok ni Christian Martinez ang dingding ng kuweba, at sinabing makamandag, ang mga asong ito. Guro, hayaan mo akong patayin sila. Huwag kang padalos-dalos. May sarili akong plano para sa bagay na ito. Nine Spirits ay tumingin kay Lily Jordan, lumakad, at marahang itinaas ang jade pendant sa kanyang dibdib. Tungkol saan ito? Ang jade pendant ay talagang sumabog. Puno ng gulat ang mga mata niya. Accidentally, noong laban, nataman ito. Si Lily Jordan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nais niyang balatan si Julius Reed ng buhay. Ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Mag-ingat ka sa susunod. Pinunit ng Nine Spirits ang jade pendant, hinawakan ito sa kanyang kamay ng may matinding pagkabalisa. Christian Martinez, manatili ka rito at alagaan mo ang iyong kapatid na babae. Lalabas ako saglit. Matapos dumaan ang isang bug zone ng hangin sa labas, isang kakaibang liwanag ang lumitaw sa mga mata ng Nine Spirits. Huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti si Junior Sister. Napatingin si Christian Martinez kay Lily Jordan na may matinding pag-aalala, Junior Sister, huwag kang mag-alala.
Tutulungan kitang maibalik agad ang flute mo. Habang ako, tuturuan ko ng leksyon ang bastos na iyon. Noon pa man ay gusto niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit tila walang pakialam sa kanya ang junior niyang kapatid. Gayunpaman, walang sawang nag-alok ng tulong si Christian Martinez. Hindi mo siya matatalo, malamig na sabi ni Lily Jordan. Ang tinaguriang Hidden Dragon King, binata lang ba talaga siya? Nahirapan siyang paniwalaan. Kung tungkol sa immortalidad, mas nag-aalinlangan si Lily Jordan. May sino man ba sa mundong ito ay tunay na mabubuhay magpakailanman? Ngunit ang mga salitang ito, sa pandinig ni Christian Martinez, ay panunuya. Pagmamaliit, junior sister, masyado mo akong minamaliit. Mariin na ikinuyom ni Christian Martinez ang kanyang mga kamao, tumalikod, at sinabi sa malalim na boses, papatunayan sa iyo ni senior brother, na itong tinaguri ang Dragon King, sa harapan ko, ay mayroon lamang isang pagpipilian, ang lumuhad at humingi ng awa. Pagkatapos niyang magsalita, lumayo siya. Tumigil ka. Naging balisa si Lily Jordan, wala ka talagang kapares sa kanya. Sa katunayan, napakalakas ni Christian Martinez, ngunit si Lily Jordan ay nabugbog ng husto. Papatunayan ko sa iyo. Umalis si Christian Martinez nang hindi lumilingon. Hahabulin sana siya ni Lily Jordan, pero sobrang sakit ng sugat niya. Sa oras na ito, sinundan ng siyam na espiritu ang mga anino at sa wakas ay nakarating sa gilid ng isang bangin. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang isang matandang babae. Mataba ang babae at halos 1.5 metro lang ang taas. Nakasuot siya ng kasuotan mula sa panahon ng Rosie Dynasty, at sa kanyang kamay may hawak siyang tauhan ng sawa. Kumusta ang gawain? Dahan-daang tanong ng matandang babae. Nagkaroon ng isang engkwentro, at sa susunod, aayusin ko na magkita silang muli. Magalang na lumuhad ang siyam na espiritu sa harap ng matandang babae. Mabuti, binasag ng matandang babae ang kanyang tungkod sa isang bato sa kanyang paanan, mga lalaki, pera, kapangyarihan, at babae lang ang mahal nila. Ako, si Lola Zaihua. Ayaw maniwala na siya, ang Dragon King, ay hindi lalaki. Si Lily Jordan ay isang inapo ng matandang kaibigan ng Dragon King. Noon, si Ian Jordan ay namatay ng malungkot para sa kanya. Ngayon, si Lily Jordan ay nalasan ng kakaibang lason, at ang lunas ay nasa 2 tao lamang. Habang nagsasalita siya, sumili ang mapang asar na tingin sa mga mata ni Nine Spirits. Haha, Dragon King, pagsisisihan kita sa mga nakaraang desisyon mo. Tumawa ng malakas si Lola Zaihua, at ang kanyang mga tauhan ng sawa ay direktang tumusok sa bato. 3 pulgada ang lalim. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 717 siya ang araw sa lungguhit isa. Sa iyong pagbabalik sa pamilya Roosevelt, dapat mong protektahan ang iyong sarili. Sa West Harbor Wharf ng Gonzales City. Bili ni Julius Reed kay Chopter. Sana magkita tayo ulit. May bakas ng kawalang interes sa mukha ni Chopter, o sa halip, kaluwagan. Walang problema. Nagkalat na ako, sinasabing nakakita ka ng clue. At nasa akin ang clue. Tandaan mo ang paliwanag na itinuro ko sa iyo. Tinapik ni Julius Reed ang kanyang balikat, kilalang-kilala ko ang karakter ni Lola Zaihua. Magiging ligtas kayo ni Elwood Thornycroft. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, magiging ligtas ka hanggang bago ako mamatay. Salamat, medyo nawala sa pag-iisip si Chopter. Ang nagtitiyak sa kanyang kaligtasan ay talagang ang taong lagi niyang hinahangad na patayin. Hindi ba ito, marahil, ang pinakamalaking biro sa mundo? Dahil tinutulungan mo ako sa aking trabaho, kaibigan kita. Pagkasabi nito ay naglabas si Julius Reed ng 20 pulang sobra mula sa kanyang bulsa at ibinigay ito kina Chopter at Elwood Thornycroft. Ano ang ibig sabihin nito? Direktang kinuha ni Elwood Thornycroft ang pulang sobra at binuksan ito sa harap ni Julius Reed. Hindi mo ba alam na walang galang na buksan ito sa harap ko? Inilagay ni Julius Reed ang isa pang pulang sobra sa kamay ni Chopter na may hitsura ng hindi kasiyahan sa Elwood Thornycroft. Hindi ko akalain na ikaw, Julius Reed, ay nagmamalasakit sa gayong mga pormalidad. Lagi kong iniisip na ginawa mo ang anumang nararamdaman mo. Binuksan ni Elwood Thornycroft ang pulang sobra upang makita ang $100 na perang papel sa loob.
100 lang. Elwood Thornycroft, kung ayaw mo, maaari mo itong ibigay sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, inabot ako ng ilang oras upang ilabas itong $200 na perang papel. Dumilim ang mukha ni Julius Reed nang gumawa siya ng hakbang para agawin ito pabalik. Salamat. Ibinalik ni Elwood Thornycroft ang bill sa sobra at ibinulsa ito, biglang nagbibigay sa amin ng mga regalo. At ikaw, isang mayaman, kailangan mong gumuhit ng $100. Nasa asawa ang pera, wala akong magagawa, kaya gumuhit na lang ako ng mag-asawa para sa kilos, sabi ni Julius Reed na may awkward na ngiti, bagong taon na. Nakaugalian na natin sa silangan na magbigay ng pulang sobra. Ngayon ay ika-29 lamang ng ika-12 buwang lunar, at bukas ay bisperas ng bagong taon. Tumaas ang isang kilay ni Elwood Thornycroft, medyo napaaga ang pulang sabreng ito. Aalis ka mamayang gabi, kaya kung maghihintay ako hanggang bukas, kailangan ko pa ring magbayad ng selyo. Hoy, bakit kailangan mong ipagmalaki ang lahat? Galit na sabi ni Julius Reed, go, 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 may regalo din ako sayo. Inabot ni Elwood Thornycroft ang kanyang malita, nagpaikot-ikot, at sa wakas ay naglabas ng isang maliit na salamin. Napaka-primitive ng salamin, tila may edad na. Nang ibaliktad ni Julius Reed ang salamin ay biglang nanliit ang kanyang mga mata. Sa likod, inscribed ang character para sa worm. Ang init ni Isabella, minsan isa sa mga personal maid niya. Kasama ang hairpin na iyon. Saan mo napulot ito? Tumangala si Julius Reed kay Elwood Thornycroft. Binisita ko ang Koch family kaninang hapon. Naramdaman ko na ang bagay na ito ay katulad ng jade hairpin, kaya nagpa siya akong ibigay ito sa iyo, nakangiting sabi ni Elwood Thornycroft, huwag kang maging emosyonal. Pagkatapos ng lahat, nailigtas mo ang buhay ko. Hindi pa ito nahanap ni Ivan Reed, ngunit nakita mo pa rin. Medyo hindi makapaniwala si Julius Reed. Dati niyang ipinadala si Aaron Jackson upang tahimik na suriin ang Koch family, at walang iniwang halaga si Stacy Koch. Bukod dito, nang dumating si Ivan Reed sa Gonzales City, ang unang bagay na siguradong gagawin niya ay ang baligtarin ang Koch family. Wala siyang nakitang anuman, kaya naman nahuli si Elwood Thornycroft para sa pagtatanong. Ngunit ngayon, nakuha na ni Elwood Thornycroft ang mga gamit ni Stacy Koch sa pangalawang pagkakataon. Bakit ka magtatanong ng napakaraming tanong kung ayaw mong ibigay sa akin? Iniabot ni Elwood Thornycroft ang kanyang kamay, at mabilis na ibinulsa ni Julius Reed ang salamin. Mr. Reed, gusto ko rin sana kayong bigyan ng regalo, pero, sabi ni Chopper na nahihiyang ngumiti, wala akong mga ganoong bagay. Anong kailangan mo? I don't need anything. After you go back, be my inside man. Once things are settled, you'll have your freedom. Nakangiting biro ni Julius Reed, sinabi ko na, maliban kung mamatay ako, hindi ka sasaktan ni Lola Zaihua, kaya huwag kang papatayin at pagmumukha akong masama. Hindi mangyayari iyon. Umiling si Chopper, Mr. Reed, may kailangan kang pangalanan. Isang bisikleta kung gayon. Sumenya si Julius Reed, masarap mag-ehersisyo ang bisikleta. At saka, pupunta ako sa bahay ng lola ng asawa ko para sa bagong taon bukas, kaya sa susunod na punta mo, dalhan mo lang ako ng bisikleta. Sige na, paalam na. Kasama niyan, sinulyapan niya ang 2 taong nasa harapan niya at tumalikod na para maglakad patungo sa isang sedan sa pantalan. Si Aaron Jackson ay nakatayo doon, patuloy na lumilingon sa paligid. Bakit, hindi mo sinabi sa kanya ang totoo tungkol sa salamin? Sa pagtingin sa umaatres na likod ni Julius Reed, si Chopper na may 2 kamay ay ipinasok sa mga bulsa ng kanyang suit, nagtanong na may malalim na kahulugan. Siya ang nagligtas sa buhay nating 2, naglabas na ba siya ng anumang labis na kalokohan? Nilinga ni Elwood Thornycroft ang kanyang ulo at umiling ito ng nakangiti. Tama, mukhang kailangan kong padalhan siya ng magandang bisikleta bilang regalo. Sumenya si Chopper sa kanyang likuran na may kaway, at agad na tumakbo ang isang katulong. I-customize ang isang bisikleta para sa akin, mas mahal, mas mabuti. Mga diamante, ginto, anumang mamahaling material, gamitin ang lahat. Dapat itong sumasalamin sa yaman ng ating pamilya Roosevelt. At gawin itong apurahan, bukas ng umaga, ihatid ito sa kanilang pintuan.
Naiintindihan, young master. Ang ekspresyon ng alipin ay nagpakita ng kahirapan, ngunit ang oras. Money talks, bullshit walks. May pera ako, nakuha ko na. Bayaran sila ng 10 beses sa sahod, kapag hindi sila makaabot, mabangkarote ko ang kumpanya nila. Malamig na sabi ni Chopter. Ngunit mas gusto niyang panatilihing mababa ang profile. Ibinuka ni Elwood Thornycroft ang kanyang mga kamay sa isang walang magawang kilos. Tumingin ka sa langit. Tumangala si Chopter sa kalangitan sa gabi. Ang buwan, kahit na nais nitong panatilihing mababa ang profile, ay hindi lamang mapapansin sa mga maulap na araw. Sa sandaling maghiwalay ang mga ulap, kahit na ang mga bituin ay kumikinang ng maliwanag, ang pinakamaliwanag pa rin ay ang buwan. Sinasabi mo bang si Julius Reed ang buwan? Medyo kawili-wili ang metapora na ito. Si Elwood Thornycroft ay tumitig sa langit, tila sumasang-ayon sa paghahambing. Hindi. Umiling si Chopter, seryoso ang mukha, siya ang araw. Kahit madilim na gabi, kitang-kita pa rin ang liwanag na nagniningning sa buwan. Pagkatapos niyang magsalita, tumalikod siya at naglakad papunta sa steamship. Ikaw, isa ka talagang manghuhula. Tumaas ang isang kilay ni Elwood Thornycroft at sumunod sa sakay ng barko. Sa sandaling ito, sa Five Lakes Clubhouse. Ito ay nakakatakot na tahimik. Inilagay ang kabaong ni Fabian Percival sa gitna ng clubhouse. Sa magkabilang gilid ay may mga korona at ilang sinunog na papel na pera. Ang kabalintunaan ay ang pasukan ng Five Lakes Clubhouse ay nakasabit pa rin ng malalaking pulang parol. Naghihiwalay ang mga tao, nagtatapos ang mga bagay. Kapag bumagsak ang puno, nagkalat ang mga unggoy. Ang mga minsang nagtaksil kay Aaron Jackson ay muli lamang makakabalik sa katapatan. Natupad ni Fabian Percival ang mga salita na sinabi niya kay Itay Huntington noong una siyang dumating. Ang mga dahon ay bumalik sa kanilang mga ugat. Noon, umalis siya sa Gonzales City. Ngayon, namatay siya sa Gonzales City. Sa oras na iyon, isang figure ang dahan-daang pumasok. Ang bisita ay nakasuot ng itim na Amerikana, nakasuot ng itim na guwantes. Pati mukha niya ay natatakpan ng itim na belo. Isang pares lang ng mata ang makikita. Mabagal siyang naglakad sa loob ng Five Lakes Clubhouse, ang kanyang leather shoes ay tumatapik sa batong sahig na may tunog na tap, tap. Matanda, sinabi ko sa iyo bago ako umalis sa huling pagkakataon, sana hindi ko makita ang iyong espiritong tableta. Lumapit si Devlin sa kabaong at marahang tinapik ito, ikaw, gaya ng dati, huwag kang makinig. Matapos ang 5 minutong katahimikan, tahimik siyang nagsindi ng sigarilyo. Nag-squat sa harap ng kabaong, nagsusunog ng isang stack ng papel na pera. Dumating si Lola Zaihua, sa huli ay hindi na siya makapaghintay. Ngunit makatitiyak ka, balang araw, dadalhin ko ang kanyang ulo at iaalay ito sa iyong espiritu. Pagkatapos, sasamahan kita. Whoosh! Isang bagzo ng hangin ang umihip, nagkalat sa hangin ang nasusunog na papel na pera. Lumipad ang mga spark sa lahat ng direksyon. Damn! Kahit sa kamatayan ay gumagawa ka ng gulo. Tumayo si Devlin at naglagay ng 3 sigarilyo sa harap ng espiritu ni Fabian Percival. Sinipa niya ang bakal na palanggana para sa pagsunog ng pera at tumalikod para umalis. Damn it, sinunog mo ang bago kong nabili na leather gloves. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 718, Pag-uwi para sa bagong taon sa Lungguhit 1. Bisperas ng bagong taon. Sa buong malawak na lupain ng China, laganap ang kasiyahan. Madaling araw, si Julius Reed ay ginaising ni Kella Radcliffe. Pagkatapos bumangon at maligo, nagmaneho siya patungo sa tirahan ng Knoxridge at Burl Radcliffe. Laban sa kanyang karaniwang kilos pagkatapos mawala ang kanyang anak, si Darnell Ridge, kasama si Damian Leopold, ay hinikayat ang Old Master na hayaan ang pamilya ni Knoxridge na umuwi para sa pagdiriwang ng bagong taon. Si Knoxridge, na nawalan na ng pag-asa, ay tuwang-tuwa nang marinig ang balita na hindi siya makatulog buong gabi. Sa pagkakataong ito, bumili pa siya ng maraming regalo ng maaga, nagpaplanong bisitahin ang mga kamag-anak at ayusin ang mga relasyon. Para mabawasan ang tensyon, dahil sa usapin ng pangungulekta ng utang ni Julius Reed noon, hindi nakaligtas ang kanilang mga gulugad sa suntok ng mga kamag-anak. Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw ni Kella Radcliffe na maging masyadong marangya,
kaya kinuha ng pamilya ng apat ang pusat na pag-aari ni Burl Radcliffe. Ang desisyong ito ay labis na hindi nasiyahan sa Knox Ridge. Mayroon silang Rolls-Royce ngunit nagmaneho sila ng pusat. Ang kanyang vanity ay sa pamamagitan ng bubong, naisip niyang magpakitang gilas sa marangyang sasakyan ni Julius Reed. Ngunit mula nang masaksihan ang nakamamatay na paraan ni Julius Reed sa ligaw na kabundukan, hindi na naglakas loob ang Knox Ridge na magpakitang gilas. Maging ang kanyang pananalita ay maingat. Takot na masaktan ang kanyang manugang. Sa makatuwid, nang mabalitaan niyang walang planong magmaneho si Keller Radcliffe, bahagya lang ng ahas si Knox Ridge na magreklamo. Ang taong ito ay hindi katulad ng iba para sa Ridge family. Sinasabi na ang kasintahan ni Juan Darius Ridge ay isang napakayamang pangalawang henerasyon, na umuwi upang makilala ang mga magulang ngayon. 12 ng mga miyembro ng Ridge family, lahat ay bumalik sa Moon City upang ipagdiwang ang bagong taon. Maging si Bryson Ridge, na nasa Amerika, ay maagang bumalik kasama ang kanyang anak na si Luis Leo Cadia. Ang Moon City ay mahigit 200 kilometro mula sa Gonzales City. Hindi partikular na malapit, ngunit hindi rin malayo. Noong una, naisip ni Julius Reed na makakapagmaneho sila sa gabi at makarating sa Moon City sa loob lamang ng mahigit 3 oras. Ngunit hindi sumang-ayon si Knox Ridge. Sa kadahilanang, pagkatapos lamang magpaliwanag ni Keller Radcliffe ay naunawaan ni Julius Reed kung tungkol saan ito. Nagsimula na pala ang toll-free period sa mga highway noong bisperas ng bagong taon. Ang buong paglalakbay sa highway mula Gonzales City hanggang Moon City ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $100. Buti na lang, Burl Radcliffe ang nagmamaneho, kasama sina Julius Reed at Keller Radcliffe sa likod, medyo kontento at relaxed. Nakaupo si Knox Ridge sa passenger seat, nagnanavigate sa kanyang telepono, ang kanyang puso ay nakakakilig sa pananabik. Mula nang ikasal siya sa Gonzales City, kailangan niyang dumalo sa taunang pagtitipon ng Radcliffe family sa bagong taon bawat taon. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makauwi. Sa oras na bumalik sila sa Moon City upang bisitahin, ang lahat mula sa pamilya ay naghiwa-hiwalay na sa kani-kanilang mga tahanan. Ito ang palaging hiling ni Knox Ridge, upang makapagpalipas ng bagong taon sa tahanan ng kanyang ina. Sa taong ito, si Old Master Radcliffe ay wala kahit saan, at ang Radcliffe family ay naging pira-piraso. Ipinakita nito sa kanya ang pinakamagandang pagkakataon na makauwi para sa bagong taon. Gayunpaman, pabalik sa Gonzales City, si Julius Reed ay minsang nagkaroon ng salungatan sa anak ni Bryson Ridge na si Luis Leo Cadia. Hindi lang niya ibinunyag sa publiko ang mga pekeng kalakal ni Luis Leo Cadia, kundi naging sanhi din siya ng pambubugbog kay Luis Leo Cadia. Kasunod ng kalunos-lunos na pagkamatay ni Cooper Ridge, tinalikuran ni Knox Ridge ang ideya ng pag-uwi para sa bagong taon. Pero nagulat siya. Tinulungan pa siya nina Bryson Ridge at Darnell Ridge na hikayatin ang mga kamag-anak na iyon at ang Old Master. Nakumbinsi nila ang Old Master, na may malaking hinaing sa Knox Ridge, na payagan ang kanyang anak na babae na umuwi para sa pagdiriwang ng bagong taon. Isang hindi inaasahang kagalakan. Gayunpaman, bagamat hindi pa nakakarating si Julius Reed sa Moon City, naramdaman na niya ang amoy ng pulbere. Parang, ngayong bagong taon, itinadhana na maging kahit anong ngunit mapayapa. Sa panahon ng pagdiriwang ng bagong taon, anuman ang sabihin ng iba tungkol sa amin, kailangan mong tiisin ito, napabuntong hininga si Keller Radcliffe at nagbabala, subukan mong huwag maging pabigla-bigla. Mukhang may naisip din siya. Dahil sa pagiging mapaghiganti ng Ridge family, kasama ng kanilang aberrant na ugali ngayon. Ito ay tiyak na isang setup. Depende sa sitwasyon. Kinuha ni Julius Reed ang kanyang telepono, nagsimulang magpadala ng mensahe, at sinabing, alam mo masama ang ugali ko. Kung walang nang-iistorbo sa akin, ayos lang, ngunit kung talagang may naghahanap ng discomfort, wala akong pakialam na bigyan sila ng hindi malilimutang bagong taon. Pagtitiis, iyon ay wala sa tanong. Sa pagkakaroon ng buhay ng 10,000 taon, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng magbunga. Sa mundong ito, ang lahat ng mga bagay ay naaayos sa isang atake ng espada. Tanging si Keller Radcliffe lang ang makakapagpapidol kay Julius Reed ng ningas ng galit sa kanyang puso. Kung hindi, maaaring kalahating metro na ang taas ng libingan ng Knox Ridge ngayon.
Ang dahilan kung bakit hindi ito umabot ng 1 metro ay nang lumaki ito sa kalahating metro, nahukay na ito ng mga tao ng 10,000 Mountain Alliance. Isang marangal na Santo Panginoon. Dapat mamatay ang mga manlalait. Mabilis na lumipas ang 3 oras. Bagaman walang bayad ang highway, maraming tao ang umuuwi para sa bagong taon, at mayroon pa ring mahabang pila sa toll gate. May kaibigan ako dito, makikipagkita ako sa iyo mamaya, sabi ni Julius Reed kay Keller Radcliffe bago ibinaba ang pinto ng kotse at naglakad patungo sa exit ng highway. Ipadala mo lang sa akin ang iyong lokasyon. Bilin niya. Bilisan mo, may naghihintay na tanghalian. Bagamat hindi alam ni Keller Radcliffe kung saan pupunta si Julius Reed, nagtiwala siya na may mga dahilan ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa. Okay, tumalikod si Julius Reed at lumabas ng toll gate. Ang kawalan ng ugali, si Knox Ridge ay naglakas loob na umungol pagkatapos niyang maglakad ng malayo. Pagkaalis ni Julius Reed sa toll station, isang lalaking nakatayo sa labas na naninigarilyo ay nagmamadaling hinimas ang upos ng sigarilyo at tumakbo papunta sa kanya. Kuya Davenport, mabilis na nag-alok ng sigarilyo ang lalaki. Hindi ako naninigarilyo. Umiling si Julius Reed. Brother Davenport, anong plano mo sa oras na ito? Ibinulsa ng lalaki ang sigarilyo, sunod-sunod na tanong habang tumatango at nakayuko. Siya ay pinsan ni Aaron Jackson at kasalukuyang nasa Moon City. Ang pinakamalaking negosyante ng mga materyales sa gusali sa lungsod, may-ari ng ilang kumpanya, isang malaking hotel, at isang entertainment complex. Nang marinig na si Julius Reed ay pupunta sa Moon City, agad na ipinakilala ni Aaron Jackson ang kanyang pinsan sa kanya. Nothing much. Gusto kitang makilala sa pagkakataong ito dahil nag-aalala ako na baka hindi alam ng ilang tao ang kanilang lugar. Walang pakialam na nagsalita si Julius Reed, alam mo, I prefer not to take action myself. After all, hindi maganda ang pag-handle ng lahat ng personal, di ba? Naiintindihan. Tumango si Braxton Jackson, tinapik ang kanyang dibdib, sa Moon City, ako ang kutsilyo sa iyong kamay, boss. Sabihin mo sa akin kung sino ang puputulan, at puputulan ko sila. Naliwanagan ka na. Tumango si Julius Reed bilang kasiyahan. Gaya nga ng kasabihan, kahit isang makapangyarihang dragon ay hindi dudurog sa isang lokal na ahas. Kung ang Ridge family ay tunay na nagpaplano ng isang bagay, si Braxton Jackson ang pinakamahusay na kandidato upang mahawakan ang problema. Boss, saan ka pupunta? Hayaan mo akong ihatid ka doon. Sumenya si Braxton Jackson, at agad na sumakay ang isang malapit na Infinity. Bagamat mayaman ako, ang Moon City ay hindi katulad ng Gonzales City. Palaging hinihiling sa akin ni Aaron Jackson na maging low profile. Kakayanin mo ba iyon? Si Aaron Jackson ay may mahigpit na mga kinakailangan para sa kanyang mga empleyado, at mas mahigpit pa para sa kanyang mga kamag-anak. Dumating si Braxton Jackson sa Moon City 2 taon na ang nakakaraan at itinatag ang kanyang sarili gamit ang reputasyon ng kanyang amo. Sa 2 taon na iyon, siya ay naging matatag at nakaipon ng isang negosyo. Ngunit mayroong isang panuntunan. Paulit-ulit na binalaan ni Aaron Jackson si Braxton Jackson na huwag maging masyadong halata. Binigyan pa niya si Braxton Jackson ng isang listahan. Ang kotse ay hindi dapat nagkakahalaga ng higit sa 1.5 milyon, ang relo ay hindi dapat lumampas sa 100,000. Walang nakatira sa mga villa, walang mistresses. Sa nakalipas na 2 taon, kahit na si Braxton Jackson ay nakatipid ng kaunting pera, sa kanyang amo na humihinga sa kanyang leeg, hindi siya nang ahas na gastusin ito ng padalos-dalos. Pwede mo bang kausapin ang boss ko tungkol dito? Medyo marami na akong naipon, halos inaamag na. Makinig ka sa boss mo, sabi ni Julius Reed, na nakatingin kay Braxton Jackson, maingat si Aaron Jackson sa kanyang mga kilos, ngunit nahaharap pa rin siya sa maraming panganib sa Gonzales City. Ang pagiging masyadong high profile ay makakaakit ng gulo sa iyo. Sige, bagamat nag-aatubili si Braxton Jackson, alam niyang kailangan niyang pakinggan ang mga salita ng kabataang nauna sa kanya. Ito ay isang bagay na binigyang diin ni Aaron Jackson ng maraming beses. Boss, lalabas muna ako saglit. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit ang isang babaeng nakapusod, may nanggulo sa empleyado ko, lalabas ako para ayusin ito para sa kanila ngayon. Sige, itinuro ni Braxton Jackson si Julius Reed,
Tandaan mo ito, sa Moon City, hindi mo kailangang makinig sa akin, ngunit kailangan mong makinig kay Brother Davenport. Nakuha ko. Bahagyang yumoko ang babae kay Julius Reed. Kuya Davenport, may abala ako. Pagbalik ko, ililibre kita ng mga tuhog. Dahil doon, nagmamadali siyang tumakbo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 719, Gintong Manugang Salungguhit Isa. Lolo, kapag naayos na ang aming bahay sa Five River Province, dapat kang pumunta at bisitahin. Nakaupo si Anna Harris sa top-tier na pribadong silid ng The Star of the Prosperous Age Hotel, hinihimas ang kanyang tiyan at nakatingin sa Barrett Ridge. Mabuti, mabuti. Napangiti si Barrett Ridge na halos hindi maisara ang bibig, talagang may ginawa ang ating Ana sa sarili niya. Nakahanap ng mabuting kasintahan. Okay naman siya, I guess. Habang sinabi ni Ana na okay siya, sabik siyang naghihintay sa lahat na magsimulang purihin siya. Ana, kung okay lang siya, baka magtago tayo sa isang butas. Naiinggit si Bryson Ridge, nabalitaan ko mula kay tatay, ang boyfriend mo ay isang second-generation rich guy mula sa Five River Province, na may mga ari-arian ng pamilya na mahigit 10 bilyon. Eksakto, nabalitaan ko kamakailan na namatay ang isang elder sa kanilang pamilya, nagsisimula na ba silang hatiin ang mana? Kailangan mong humingi ng higit pa. Ang mga lalaking may pera ay madaling maging masama. Sok, sok, sok. Mabilis na dumura si Emmanuel Ridge ng ilang beses sa sahig. Kayong mga uwak, wala ka bang masasabing maganda? Si Ana ay ang kanyang anak na babae, ngayon ay nagdadalang tao sa anak ng lalaki, na nakatayo sa tuktok ng magandang kapalaran. Ngunit narito ang kanyang mga kamag-anak, nag-uusap tungkol sa paghahati ng mana at pagkakaroon ng mga relasyon. Malas. Walang problema. Buong pagmamalaking hinawakan ni Ana ang kanyang tiyan, huwag kang mag-alala, hanggat naroon pa ang bata sa aking tiyan, hindi niya ako mangangahas na tretuhin ako. Ang parangalan talaga ng anak. Napuno ng inggit ang mga mata ng lahat. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kapag dumating sila mamaya, dapat mong bantayan ang iyong mga bibig, kung hindi mo kailangang makipag-usap, pagkatapos ay huwag. Huwag mo akong ipahiya. Hinimok ni Emmanuel Ridge ang kanyang mga kapatid. Ito ay isang huli ng isang manugang. Kapag ang dalawa ay ikinasal, ang kanilang pamilya ay maaaring tamasahin ang buhay ng mayayaman, na nagpipiste sa pinakamasarap na pagkain. Talaga, kahit na si Barrett Ridge ay higit sa 70 taong gulang, siya ay nasa mataas na espiritu ngayon dahil sa masayang okasyon. Nakasuot siya ng pulang tangsuit at espesyal na kinulayan ang kanyang buhok. Tungkol sa presyo ng nobya. Ana, kailangan mong humingi ng higit pa, time niyang payo, ang aming Ridge family ay hindi habol sa kanyang pera, ito ay isang bagay ng mukha. Siyempre naman, bumantong hininga si Ana, magsisimula ako sa paghingi ng ilang milyon, maraming pera ang kanyang pamilya. Kapag nakuha ko na ang presyo ng nobya, hahanapin ko muna si Lolo ng makakasama, pagkatapos ay bibili ka ng bahay. Ang magaling kong apo. Hindi napigilan ni Barrett Ridge ang mapangiti at marahang hinawakan ang ulo ni Ana gamit ang kanyang kamay, ngayong magiging mayaman ka na, naaalala mo pa ring parangalan ang iyong lolo. Hindi ako nagmahal sa iyo nang walang kabuluhan. At tayo rin. Tumabi si Bryson Ridge, na nambobola, Ana, lahat kami ay pumunta sa pribadong silid na ito. Huwag kalimutan ang tungkol sa amin kapag nakuha mo ang presyo ng nobya. Ang kabilang panig ay mayaman, at ang kanilang pamilya Ridge ay maaaring hindi mayaman. Ngunit hindi sila maaaring magmukhang masyadong sira. Ang pinakasikat na hotel sa Moon City ay ang The Star of the Prosperous Age. Ang may-ari, si Brexton Jackson, ay ang nangungunang aso ng Moon City. Ang pribadong silid kung saan sila ay nagkakahalaga ng mahigit 500,000 para lamang sa araw na ito, ang pagtatapos ng ika-30 taon. Kasama ang mga pinakamarangyang pagkain ng hotel at isang full-service welcome. Maging ang LCD screen ng front desk ng hotel. Nagpakita ng malaking mensahe sa pagtanggap. May mga banner sa ibabaw ng pasukan at dedikadong kawani ng paghihintay. Ito ay maluho. Nakahanda na ang lahat, tanging panauhing pandangal ang kulang. Gayunpaman ang pamilya ni Emmanuel Ridge ay walang ganoong kalaking pera, ngunit gusto pa rin nilang lubos na mapabilib. Kaya, lahat ng magkakapatid ay nakiisa.
Nangako rin si Emmanuel Ridge na kapag natanggap na ni Ana ang presyo ng nobya, bibigyan niya ang bawat isa sa kanila ng ika-10 bahagi ng interes. Lahat ay nag-ambag ng pera upang lumikha ng gayong marangyang kapaligiran. Nakaayos na ang lahat, naghihintay na lamang sila sa pagdating ng manugang. Nandito na sila. Maya-maya lang, pumasok si Forest Ridge sa private room, sumisigaw ng malakas. Simulan ang mga paputok, IQ ang banda, at ang mga tagahagis ng bulaklak, sabay-sabay. Kinuha ni Emmanuel Ridge ang telepono sa takot, galit na tumawag sa reception. Dumating na ang mga bisita, at hindi nila kayang pabayaan sila. Ang pagganap ngayon ay mahalaga para sa kanilang kaligayahan sa hinaharap. Haha, lahat, magpakita ng espiritu. Hayaan silang makita na may laman ang pamilya natin sa Ridge. Inayos ni Barrett Ridge ang kanyang damit, handa nang lumabas. Lolo, hingal na hingal si Forest Ridge. Ito ay, dumating na ang pamilya ni Knox Ridge tiya. Ano, biglang nagdilim ang mukha ni Barrett Ridge. Ang tanga mo. Itinaas niya ang tungkod sa kanyang kamay at marahas na itinutok sa ulo ni Forest Ridge. Tay, baka sabik na sabik si Forest, huminahon ka. Ang ama ni Forest Ridge, si Gerard Ridge, ay mahigpit na niyakap si Barrett Ridge habang sinisigawan ang kanyang nakakadismaya na anak, bilisan mo at itigil mo ang mga seremonyang iyon. Napukaw ang atensyon ng lahat sa kanyang sigaw. Kung ang mga paputok ay pinaandar at natapos ang seremonya ng pagtanggap, hindi ba't ginawa nila ang lahat ng pagsisikap na ito nang walang kabuluhan nang dumating ang manugang? At gagawin nilang gulo ang lahat. Pera lang yan. Front desk, may tao ba dyan? Magsalita ka. Si Emmanuel Ridge ay nasa telepono, nagngangalit na tumatawag. Ngunit ang mga tao sa front desk ay naabisuhan na ayusin ang pagtanggap at wala nang nag-aalaga sa telepono. Tapos na. Napaluha si Emmanuel Ridge. Bilis. Bumaba ka at pigilan sila. Pera natin yan. Tumayo si Bryson Ridge at nagmamadaling tinungo ang hagdan. At ang mga tao sa Ridge family ay kumari pa din ng takbo pababa. Asawa, sa tingin mo ba mahihirapan tayo ng matanda? Sa sandaling ay parada ni Burl Radcliffe ang sasakyan, nag-aalala siya. Ano man ang mangyari, dahil nabugbog si Louis Leo K.D. noong nakaraang pagkakataon, tiyak na magdaramdam si Bryson Ridge sa kanila. Ang insidente sa Cooper Ridge, bagamat walang kaugnayan sa kanila, ay hindi madaling pabayaan ng pagiging mapaghiganti ni Damian Leopold. Ang paglalakbay na ito, ay walang pinagkaiba sa isang tupa na naglalakad sa yungib ng tigre. Ngunit hindi iyon pinansin ni Knox Ridge. Sa wakas ay uuwi na siya para sa pagdiriwang ng bagong taon. Burl Radcliffe, walang kabuluhan ka. Kung may pera tayo, kailangan ba nating tiisin ito? Binuksan niya ang pinto ng kotse, iritadong nagsalita, walang-wala. Walang-wala. Ma, huwag mo nang pag-usapan si Dad ng ganyan. Hindi na nakatiis si Kella Radcliffe. Ibinigay na ni Itay sa iyo ang lahat ng perang kinita niya nitong mga taon, at kahit hindi kami kumikita, hindi ba ang pamilya namin ay sinuportahan ni Tatay sa mga nakaraang taon? Ibinabaluktot mo talaga ang siko palabas. Dahil sa galit ay nangangati ang gilagid ni Knox Ridge, sinasabi ko sa iyo, na si Julius Reed ay mayaman, at dapat kang magkaroon ng pera sa kamay. Ang isang babae ay hindi dapat walang pera. Ang aking negosyo ay wala sa iyong pag-aalala. Walang magawa si Kella Radcliffe. Ito ay ang kanyang sariling ina, kung ito ay sino man, siya ay nagbigay sa kanila ng isang piraso ng kanyang isip. Isang buhay na ginugol na may mga mata lamang para sa pera. Pumasok na tayo. Dalhin mo ang mga pinamili mo para kay Tatay. Naiinip na sabi ni Knox Ridge, na nauna. Bitbit ang mga brand bag na binili mula sa overseas shopping. Si Burl Radcliffe, gaya ng dati, ay pumunta sa trunk para kunin ang mga gamit. Papa, tulungan mo ako. Lumapit si Kella Radcliffe, kumuha ng 2 bag ng imported na milk powder, habang kinukuha rin ang ginseng. Knox Ridge ay may binili sa pamamagitan ng shopping service. Hindi na kailangan, hayaan mo si Dad na hawakan ito. Sinubukan silang kunin ni Burl Radcliffe ngunit tumanggi si Kella Radcliffe. Sandali, akmang kukunin na ni Burl Radcliffe ang mga gamit, ibinaba ni Kella Radcliffe ang hawak niya at lumapit sa kanya. Anong meron? Bago pa niya maintindihan ang nangyayari, hinugot na ni Kella Radcliffe ang puting buhok sa kanyang ulo. Dad, matanda ka na. Kalokohan.
Tingnan mo kung gaano kalakas at malusog si tatay. Tatay, biglang sumubsob si Kella Radcliffe sa mga bisig ni Burl Radcliffe. Nitong mga taon, alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo. Pero noong nakita ko ang puting buhok sa ulo mo ay bigla akong natakot. Gusto ng mga puno ng kalmado, ngunit ang hangin ay patuloy na umiihip, gustong suportahan ng mga bata, ngunit hindi maghintay ang mga magulang. Silly girl, tumayo ka na. Isa ka nang may asawa ngayon, no need to get emotional. Ano ba yan, niloloko mo si dad ng red envelope kasi New Year na. Naging basa ang mga mata ni Burl Radcliffe. Pilit niyang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Para sa pamilyang ito, mahigit 20 taon na siyang ininsulto bilang talunan. Para sa pamilyang ito, siya ay gumagawa ng mga konsesyon sa lahat ng dako. Ang lahat ng ito ay hindi mahalaga. Hindi ba't iyon ang dapat pasanin ng isang lalaki? Ngunit ang mga salita ni Kella Radcliffe, "You've aged." Sa puso ni Burl Radcliffe, isang lalaki sa edad na 50 ang nakaramdam ng halo-halong emosyon. Kapag nahuli tayo, magagalit na naman ang nanay mo. Inangat niya ang kanyang ulo at marahang itinulak si Kella Radcliffe, may bitbit na mga pakete na malaki at maliit, at naglakad patungo sa hotel. Nang lumingon siya, bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan. Bang! Ngunit sa sandaling iyon, sa pasukan ng hotel, biglang sumabog ang tunog ng paputok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 720 ang dumadagandong na tambol at gang sa lungguhit isa. Nang tumunog ang paputok, talagang nagulat si Knox Ridge. Siya ay nag-iisip kung paano ipapaliwanag ang sitwasyon kay Mr. Radcliffe nang hindi inaasahan. Ang mga pagsaludo ay nagsimulang pumutok sa kanyang harapan. Bago pa niya maisip ang kanyang mga iniisip, isang pangkat ng mga waiter na nakasuot ng maligaya na pulang damit ay dali-daling lumapit. Anong nangyayari? May naramdaman din si Burl Radcliffe na mali at mabilis na tumakbo kasama si Kella Radcliffe. Wala akong ideya. Nagsimulang tumunog ang mga paputok pagdating ko. Ang Knox Ridge ay ganap na natalo. Excuse me, are you here looking for? Inilabas ng waiter ang isang card mula sa kanyang bulsa, Barrett Ridge, Mr. Radcliffe's. Tama, lalong nagulat si Knox Ridge. Paano nila nalaman ang lahat ng ito? Paano mo nalaman? Hindi niya maiwasang magtanong ng malakas. Pwede bang? Ito ang paraan ni Mr. Radcliffe sa pagtanggap sa kanila. Ngunit ano ang tungkol dito? Inutusan kami. Ang waiter ay hindi propesyonal na inilabas ang card muli, maghintay dito at tanggapin kaayon sa mga tagubilin ni Mr. Barrett Ridge. Pagkasabi nito, sinigawan niya ang iba pang mga waiter sa likod niya, dumating na ang mga tamang tao, magsimula na. Bang! Ang mga waiter ay naglabas ng mga wedding confetti cannon mula sa kanilang mga bulsa at pilit itong pinilipet. Isang langit na puno ng mga streamer. Kasabay nito, 2 hanay ng mga miyembro ng banda ang nakaayos sa pasukan ng hotel, nagsimulang tumugtog ng isang masayang himig. Welcome sa the star of the prosperous age. Sabay-sabay na sigaw ng mga waiter. Dumating na ang mga kilalang bisita. Top tier, ang Dragon at Phoenix Auspicious Private Room. Pakiusap, napatulala si Knox Ridge. Ito ay, Miss, anong nangyayari? Samando si Burl Radcliffe, na parehong nalilito. Kung titingnan ang display na ito, dapat itong nagkakahalaga ng isang magandang sentimos. Pwede ba? Pinagyaman ito ni Itay. Pero walang dahilan para tretuhin niya ako ng ganito. Walang ideya si Knox Ridge. Sa katunayan, siya ay lubos na nataranta. Red carpet, sa isang malakas na sigaw. Ilang waiter ang nagsimulang gamulong sa red carpet mula sa pangunahing pasukan ng hotel hanggang sa Knox Ridge. Distinguished guest, this way please. Sige. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Knox Ridge ang kanyang espiritu. Nakahakbang pa lang siya nang makita niya ang kanyang pamilya mula sa gilid ng kanyang ina na galit na tumatakbo palabas ng pinto. Siguro nalaman nilang mayaman ang manugang natin at gustong makipag-cozy up sa atin. Nang makitang personal na lumalabas ang Barrett Ridge, tuwang-tuwa si Knox Ridge na nanginig ang kanyang katawan. Burl Radcliffe, pagsamahin ang iyong sarili at ipakita ang ilang espiritu. Sigaw niya, hawak-hawak ang kanyang handbag, matagumpay na humakbang pababa sa red carpet. Ngunit tila naramdaman ni Kella Radcliffe. May nangyari.
Ang pamilya Ridge na babalik para sa bagong taon at hindi nagdudulot ng gulo ay sapat na, ngunit upang maglagay ng gayong palabas. Ano sa palagay nila ito, ang imperial na babae na bumalik sa kanyang bayan? Tapos na, si Emmanuel Ridge ay bumagsak sa lupa, ang kanyang mga mata ay naghahatid ng kawalan ng pag-asa. Nangangati sa galit si Barrett Ridge, nakatingin sa pulang papel na naiwan sa mga pagsabog ng paputok, at sa banda na tumutugtog. Lalo na kapag, ang Knox Ridge ay aktwal na naglalakad na may hangin ng pagmamataas sa pulang carpet. Forest Ridge, kapag nakabalik na tayo, susuyuan kita. Si Gerard Ridge, na galit, ay lumapit at sinampal ang kanyang anak. Smack! Ang Forest Ridge, na nabigla at natakot, ay natambos sa lupa. Kalimutan mo na ito. Kapag dumating ang manugang mamaya at nakita ito ng mga tao, iisipin nilang may hindi magandang asal sa pamilya Ridge. Galit na sabi ni Barrett Ridge habang sinusubukang aliwin. Walang galang na bata, tumingin si Gerard Ridge sa Forest Ridge sa lupa, dumudugo ang puso niya. Ang perang ipinuhunan nila ngayon ay 100,000. Ngayong dumating na ang mga bagay-bagay, mag-isip muna tayo ng solusyon. Tumingin si Barrett Ridge kay Elvan, na nakaupo sa lupa at umiiyak, at tinapik ang lupa gamit ang kanyang tungkod, tumigil ka na sa pag-iyak. Kung makikita ka ng mga tao na ganito, ano ang iisipin nila? Dad, ano ang gagawin natin pagdating ng boyfriend ni Anna Harris? Pakiramdam ni Elvan ay gusto na niyang mamatay. Mas lalo siyang nagalit nang makitang naglalakad si Knox Ridge sa red carpet. Pera iyon na hiniram niya. To think na lahat ng ito ay nakinabang sa kanyang kapatid na walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi alam ni Knox Ridge. Ang puso niya ay namumulaklak sa tuwa. Naisip niya na ang pag-uwi para sa bagong taon ay magdudulot sa kanya ng panunuyan ng mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit sa kanyang pagtataka, bumalik siya sa isang malaking hindi inaasahang kasiyahan. Tay, bakit nasa labas kayong lahat? Ang lamig, bumalik ka agad sa loob. Mabilis na nilapitan ni Knox Ridge ang Barrett Ridge, masayang sinabi, bagaman mahigit 20 taon na akong hindi nagsa-New Year sa bahay, hindi mo na kailangang pumunta sa gayong mga karangyan, di ba? Mukhang magiging magastos ang araw na ito. Huwag mong purihin ang iyong sarili. Nanginginig sa galit si Elvan. Ano ang ibig niyang sabihin sa hindi pagpunta sa gayong mga karangyan? Hindi man lang ito pinaghandaan para sa kanya. Ano ang alam mo tungkol sa mga iniisip ni tatay? Malamig na sumangot si Knox Ridge at winagaway ang kamay sa likod niya. Mr. Radcliffe, bilasan mo. Naniniwala siya na ito ang ideya ni Barrett Ridge at lalo siyang natuwa. At parang lahat ng mga kapatid niya ay mukhang malungkot, marahil ay nagseselos sa ginagawang pagtrato sa kanya. Nandito na ako. Tumakbo si Burl Radcliffe, ibinaba ang mga gamit. Tay, ito ang ginseng na pinabili ko sa iyo, napakasustansya. Kinuha ni Knox Ridge ang ginseng na binili niya at nagmamadaling iniharap kay Barrett Ridge. Puno ng pakitang tao ang tingin niya sa iba. Tama na. Itabi mo na ang mga gamit at pag-uusapan natin ito mamaya. Walang interes si Barrett Ridge sa ginseng sa sandaling iyon. Inilagay ng buong pamilya Ridge ang lahat ng kanilang pag-asa sa Quandarius Ridge. Ang buong pamilya ay umaasa sa super rich boyfriend ni Anna Harris. Ngunit sa pandinig ni Knox Ridge, tila nais ng matanda na hindi mapahiya ang ibang mga bata. Bagamat walang gaanong pera si Knox Ridge, komportable pa rin siyang namumuhay kumpara sa kanyang mga kapatid sa pamilya Ridge. Sa pagkakataong ito, para makabili ng regalo para sa matanda, pumunta pa siya sa likuran ng kanyang pamilya at gumastos ng libo-libo sa ginseng mula sa isang reseller. Sa paggastos ng pera, paanong hindi siya magpapakitang gilas? Hindi ba magiging sayang iyon? Dad, tingnan mo muna. Kinuha niya ang ginseng, inilapit ito sa Barrett Ridge. Hindi ito ordinaryong ginseng, gumastos ako ng maraming pera at humiling sa isang tao na bumili nito. Tama na, si Barrett Ridge, nainis at nababagabag, ay walang pasensya na harapin ang anumang ginseng. Kung hindi pinilit ni na Darnell Ridge at Bryson Ridge na umuwi si Knox Ridge para sa bagong taon, hinding-hindi niya hahayaang bumalik ang anak na ito. Nang hilingin ng mga kamag-anak ng Radcliffe kay Keller Radcliffe na humiram ng pera, humingi din si Barrett Ridge ng 200,000. Kung tutuusin, si Keller Radcliffe ang kanyang biyenan,
At wala siyang balak na bayaran ito, naisip pa niyang gamitin ang pera para maghanap ng bagong partner. Nangako siya ng presyo ng bride na 200,000, pero sinong mag-aakala na isang araw bago ang seremonya, isang debt collector na ipinadala ni Julius Reed ang darating na kumakatok. Nang walang pagpipilian, ibinalik niya ang mainit-init na pera. Naturally, walang pera na natitira para sa isang bagong kasosyo. Iniwan siya ng matandang babae, at hindi lang iyon, binigyan niya si Barrett Ridge ng 3 sampal sa mukha. Nagtataglay siya ng sama ng loob dito hanggang ngayon. Tay, ayos lang, kahit na ang mga kapatid ko ay nagpapakita rin ng kanilang pagiging anak, may pera pa rin ako. Tumahimik ka, umungol si Barrett Ridge, na ikinagulat ni Knox Ridge sa katahimikan. Tanungin ang staff ng hotel, gaano katagal bago mag-set up. Tanong niya kay Elvin na sobrang distressed. Tay, kahit may oras, wala na tayong pera. Medyo magastos ang buong setup na ito. Nangingilid na ang luha ni Elvin. Nandito na sila. Sa sandaling iyon lang. Sigaw ulit ni Forest Ridge. Scram. Sampal. Sinampal siya ni Barrett Ridge. Nandito talaga sila. Malungkot na sabi ni Forest Ridge. Pagkatapos, dahan-daang pumasok ang isang Infinity at huminto sa entrance ng hotel.